Kumikislap ang mga ilaw ng Grand Ballroom. Tumutugtog ang isang mahinhin na classical piece mula sa quartet na nasa sulok ng entablado. Nagsusuotan ng mamahaling damit ang mga panauhin. Kumakampay ang mga palda ng designer gowns. At nangingintab ang mga alahas sa leeg ng mga makapangyarihan. Sa gitna ng ingranding pagtitipon, nakatayo si Thaddeus Villarica, ang dating pinakatinitingalang CEO ng Villarica Group of Companies. Suot niya ang itim na suit na tila niluma ng lungkot at bigat ng damdamin. Tahimik siyang nakatingin sa isang painting sa dulo ng hall. Ngunit ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya. At hindi iyon dahil sa paganga, kundi sa pangungutya. Lumapit ang dalawang nilalang na minsan ay pinagkatiwalaan niya ng lahat. "Nagpakasal ka sa sekretarya mo, Thaddeus." "Talaga?" bulong ni Clarice. Ang babaeng minsan ay pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngayon, nasa bisig na siya ni Raymond, ang dating matalik na kaibigan ni Thaddeus. "Tingin mo ba makakaahon ka pa?" Dagdag pa ni Raymond, habang nakangisi. "Balita ko, ibinenta mo na ang shares mo. Wala ka ng pangtustos. Wala ka ng kapangyarihan." Tiningnan ni Thaddeus ang dalawa, ngunit hindi siya nagsalita. Hindi niya binigyan ng kahit isang piraso ng emosyon ang mga panunumbat. Ngunit sa ilalim ng kanyang katahimikan, naroon ang bagong pilit niyang kinikimkim. "Alam mo ba kung sinong bumili ng kumpanya mo?" tanong ni Clarice, habang pinipigilan ng tawa. "Kami. Kami lang naman ang bagong partners ng Villarica Group." "Tapos ka na, Thad." "At ang napangasawa mong sekretarya?" sabat ni Raymond. "Malamang nasa bahay lang. Naglalaba." Tumawa silang dalawa. Hindi nila napansing dumarami na ang mga taong umiikot sa kanila. Nagkakatinginan, nagbubulungan. May tensyong bumabalot sa paligid. Tila may paparating. Isang announcer ang lumapit sa mikropono ng entablado. "Ladies and gentlemen," sabi ng host, "let us welcome the woman who acquired the majority of the Villarica shares and is now the new chairwoman of the board." Napalingon ang lahat. Tumahimik ang ballroom. Lumakad papasok ang isang babae. Matikas, elegante, at punong-puno ng dignidad. Sa suot niyang kulay emerald na gown at matalim na tingin, tumigil ang oras para kina Clarice at Raymond. "Miss Marga Salcedo," anunsyo ng host, "the new owner of Villarica Group." Napakapit si Clarice sa braso ni Raymond. Si Raymond naman ay namutla. Si Thaddeus tahimik pa rin. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may apoy na unti-unting nabubuhay. "Good evening," saad ni Marga. Nangiti habang papalapit sa kanila. "I hope I am not too late." At sa isang iglap, bumaliktad ang mundo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa isang matayog at modernong gusali sa gitna ng Makati, tila makinaryang umaandar ang bawat empleyado ng Villarica Group of Companies. Sa bawat palapag may kani-kanyang mundo. May kanya-kanyang agos ang pangarap at pagkukunwari. Ngunit sa pinakamataas na palapag kung saan ang sahig ay gawa sa imported na marmol at ang mga pader ay tahimik na nakasaksi sa politika ng negosyo, naroon ang opisina ng CEO. Isang lugar kung saan bihirang may pumasok nang walang paanyaya. Sa harap ng pintuan ng opisina, naupo sa kanyang mesa si Marga Salcedo. Tahimik at nakayuko sa screen ng kanyang laptop. Suot ang simpleng cream na blouse at itim na paldang hindi mamahalin. Parang hindi siya nababagay sa high-end na aesthetic ng opisina. Ngunit kung sino man ang matagal nang nakamasid, alam na ni si Marga ang tahimik na backbone ng buong top floor. Eksaktong 7:00 ng umaga pa lamang ay nasa mesa na siya. Bitbit ang kape ng kanyang boss. Isang file folder ng meetings para sa araw na yon at isang isipang palaging alerto.
Ma'am Marga, good morning po. Bati ng janitor na si Mang Rolly habang nagmamop ng sahig. Ngumiti si Marga tumango. Good morning din po, Mang Rolly. Ingat po sa paglilinis, madulas po yung parting yan. Isa siyang sekretaryang walang yabang, walang palamuti, at tila walang pangalan sa mundo ng mayayaman at makapangyarihan. Sa tuwing dumaraan ang mga empleyadong naka-designer bag at naka-heels, iiling-iling lang sila kapag napadaan kay Marga. Diyos ko, ayan na naman ang blouse niya. 3 beses ko na yatang nakita yan. Bulong ng isa sa mga marketing associates habang dumaraan. Sekretarya lang naman, bakit ba? Sagot ng kasama niyang babae habang pinupulbos ang ilong gamit ang mamahaling compact mirror. Ngunit hindi naman nagpapaapekto si Marga. Sanay na siya. At higit sa lahat, hindi siya narito para magpa-impress. Alam niyang mahalaga ang kanyang papel at palaging nasa likod siya ng kamera. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya habang inaayos ang mga dokumentong ipapasa niya kay Thaddeus. Sinulipan niya ang oras sa relo. 8:30. Eksaktong 9:00 ang dating ng boss niya. Palaging eksakto. Palaging kontrolado ang oras. Sa pintuang yari sa kahoy at salamin may kumatok. Hindi si Thaddeus kundi si Mr. Del Prado, isa sa mga senior managers. Miss Salcedo, wika nito sabay tingin mula ulo hanggang paa. May memo na ba tungkol sa board meeting? Yes po, ito po yung copy. Sagot niya sabay abot ng folder. Next time ipaprint mo sa cream, hindi sa puti. Mukha masyadong pangkaraniwan. We're dealing with investors, not interns. Malamig nitong sambit bago umalis nang hindi malang nagpasalamat. Tahimik na bumalik si Marga sa kanyang upuan. Ilang beses niya nang narinig ang ganoong tono. Sanay na siya, ngunit hindi iyon nangangahulugang hindi siya nasasaktan. Eksaktong 9:00 bumukas ang elevator at lumabas ang isang matangkad na lalaki. Matikas, elegante, at may presensyang nag-uutos kahit walang binibigkas. Ang kanyang mga sapatos ay maitim at makintab. Ang suit niya ay masinsinang nakaporma sa kanyang katawan. Si Thaddeus Villarica. Nagkatinginan sila ni Marga sa sandaling yon. Tumango ito at siya'y tumayo agad. Good morning, sir. Malumanay niyang bate habang iniaabot ang isang tasa ng kape. Hot but not too sweet? Tanong ni Thad habang tinatanggap ito. Exactly the way you like it, sir. Sagot niya. Tumango naman si Thad at muling tiningnan ng babae sa harap niya. Isang segundo ng pananahimik, waring may gustong sabihin, ngunit pinili na lang niyang pumasok sa loob ng opisina. Sa mundo ng mga high-rise buildings at boardrooms, sila ang dalawang kataong tila hindi bagay sa isa't isa. Siya ang may-ari ng imperyo. Siya ang tahimik na sekretarya. Ngunit sa araw-araw na pagbubukas at pagsara ng pintuan, sa bawat tasa ng kape at sali ng schedule sa papel, unti-unting nabubuo ang koneksyon sa pagitan nila. Hindi halata, hindi rin tahasan, ngunit naroon. Marga? Tawag ni Thad mula sa loob. Agad siyang tumayo at pumasok sa opisina. Malinis at elegante ang loob. Walang kalat, puro papel at salamin. May aroma ng kahoy at kape. Yes, sir? Tawagan mo si Miss Alejo. Move the meeting to 4. And tell Mr. Santiago I won't be attending the dinner on Thursday. Noted, sir. Sagot niya. Anything else? Napatingin si Thad sa kanya. Sandaling tumigil ang kanyang mga mata sa mukha ni Marga. May gusto siyang itanong, ngunit tila inurong niya ito. Wala na. Salamat. Maikling sagot niya. Sa kanyang paglabas, narinig niyang nagbukas ang pinto ng opisina ng HR, si Miss Velasquez, isang mataray na maopinyong supervisor na tumingin kay Marga habang papalapit. Alam mo, swerte mo. Biglang sabi nito. Hindi ko maintindihan kung bakit ikaw ang piniling sekretarya ni Mr. Villarica. Wala ka namang koneksyon. Wala ka namang impressive na background. Hindi ka rin maganda. Pasensya na, pero
Honest lang. Nanatili si Marga sa kanyang posisyon. Hindi siya kumibo. Kung ako sa'yo, mag-resign ka na habang maaga. Sa dami ng mas kwalipikado. Baka anytime, mapalitan ka. Ngunit hindi niya sinagot ang babae. Sa halip, marahan siyang umiti. Tumango at bumalik sa kanyang mesa. Kinuha niyang telepono at tinawagan si Miss Alejo para sa rescheduling ng meeting. Pagkatapos ay sinulat sa planner ang mga pagbabagong iniutos ng kanyang boss. Tila ba ang pagtrata sa kanya ay parte na lamang ng normal na araw. Walang luha, walang drama. Tahimik lang ang lahat. Ngunit sa ilalim ng kanyang mahinahong kilos, naroon ang isang apoy. Hindi apoy ng galit, kundi apoy ng pagpipigil. Hindi niya kailangang ipagsigawan kung sino siya. Darating ang panahon na sila mismo ang makikilala sa kanya. Sa tanghalian, habang kumakain si Morgan ng kanyang baon sa pantry, dumating ang isa sa mga interns. Ate Marga, bakit hindi ka sumasabay sa amin sa baba? Libre ang lunch buffet sabi ni Sir. Gumiti si Marga. Okay na ako, masarap naman tong adobo ng lola ko. Ang bait mo talaga. Sabi nila stricto si Sir Thaddeus pero parang okay naman siya kapag ikaw ang kausap niya. Professional lang, sagot ni Marga. Trabaho lang palagi. Hindi niya ipinagmamayabang ang kahit ano. Hindi niya kailanman pinakita ang closeness nila ni Thad. Kahit paalam ng lahat na siya ang tanging tao na pinagkakatiwalaan nito sa schedule, sa confidential files at personal errands. Isang beses, napansin ni Thaddeus na malamig ang kamay ni Marga habang iniaabot nito ang isang folder. May sakit ka ba? Tanong nito. Ay hindi po sir, medyo pagod lang. Nag-ayos po kasi ako ng files hanggang madaling araw. Hindi ito nagsalita. Ngunit kinabukasan, dumating ang isang box ng vitamins at energy drink sa mesa ni Marga. Walang note, walang pangalan. Ngunit alam niya mula iyon sa kanyang boss. Walang halatang lambingan sa pagitan nila. Ngunit bawat tingin, bawat kilos, bawat katahimikan ay may dalang pahiwatig na higit pa sa ordinaryong secretary-boss dynamics. Minsang na-late si Thad sa isang investors meeting dahil sa traffic. Si Margang humarap sa reception area. Tiniis ang tanong at puna ng mga bisita. Nang dumating si Thaddeus, nakita niyang nanatiling kalmado si Marga kahit pinapahiya na ito ng isang investor. Pagpasok nila sa opisina, tahimik lang siya. Ngunit bago umupo, nagsalita si Thad. Salamat. Napalingon si Marga. Una pa lang iyon na nakarinig siya ng ganong tono mula kay Thaddeus. Hindi utos, hindi pa simple. Isang tahimik na pasasalamat mula sa isang lalaking bihirang magsabi ng kahit ano. At doon sa gitna ng katahimikan, unti-unting gumuhit ang isang hindi maipaliwanag na damdamin sa pagitan nila. Hindi pa ito pag-ibig, hindi pa ito pangako. Ngunit isang uri ng koneksyon na kahirap sirain. Sa mundong puro ambisyon, yabang at kaplastikan, may isang sekretaryang walang pangalan at isang bilyonaryong halos mawala ng direksyon. At silang dalawa, sa katahimikan ng bawat araw, ay unti-unti nagiging sandalan ng isa't isa. Kahit hindi nila ito hayagang tinatanggap. At sa likod ng bawat sipi ng dokumento, ng bawat tasang kape, ng bawat palihim na tingin, nagsisimula ang isang istoryang huhubog sa mga damdaming hindi nila kailanman inakalang matatagpuan sa loob ng isang boardroom. Mainit ang sinag ng araw na tumatama sa salamin ng Villarica Tower. Sa ibaba, abala ang mga empleyado sa kani-kanilang trabaho. Habang sa itaas naman, sa isa sa mga executive lounges, may mas mahalagang pag-uusap na nagaganap. Thaddeus, my love, you're finally here! Malambing na bati ni Clarice Montenegro, sabay yakap sa lalaking bagong dating. Suot niya ang isang pulang dress na tila lalong nagpatingkad sa kanyang maputing balat at pulang labi. Ang kanyang kilos ay punong-puno ng pino at kontroladong ligaya, na para bang lahat ng mata sa kwarto ay dapat mapahanga sa kanyang ganda. Si Thaddeus ay bahagyang ngumiti habang pinupunasan ng noo gamit ang puting panyo. Sorry, I'm late. Traffic sa EDSA.
Nandun ka na naman sa favorite mo. Turo niya sa lounge na may tanawin ng buong syudad. Inihintay kita, sabi naman ni Clarice, sabay dampi ng kanyang palad sa dibdib ni Thad. I was just thinking, in 3 months, I will finally be Mrs. Villarica. Sa gilid ng silid, nanonood lamang si Raymond Ong, ang matalik na kaibigan ni Thad at ngayon ay Chief Finance Officer ng kumpanya. Nakaayos ang suot nitong navy blue na suit, ngunit ang ngiting nakalapat sa kanyang labi ay tila hindi umaabot sa kanyang mga mata. Clarice, you two look perfect together. Ani ni Raymond na may bahagyang ngiti. Mapalad ka, Thad. Mas mapalad ako, sagot ni Thaddeus, sabay lingon kay Clarice. I waited so long for her. Si Clarice ay tumawa naman ng mahinhin. Hawak pa rin ang kamay ng nobyo. Ngunit, kung may isang taong nakamasid ng malalim sa mga mata niya, makikita ang kaplastikan sa likod ng kanyang bawat kilos. Lahat ng ito ay palabas lamang. Sa sumunod na oras, ang buong opisina ay abala sa paghahanda para sa quarterly board meeting. Si Marga, tulad ng dati, ay tahimik na namamahala sa schedule at mga dokumento. Ngunit ramdam niya ang tensyon sa hangin. Lalong lumalim ang kasungkutan ni Raymond sa mga proyekto ni Thaddeus. Maging si Clarice ay palaging nandoon. Laging kasama sa meetings. Laging nagbibigay ng opinion sa future direction ng kumpanya. Miss Salcedo, tawag ni Raymond habang papalapit. Pakiprint nga ng report na to and include last month's numbers. Make sure walang typo. Ayoko ng kahit isang mali. Noted, sir. Mahinang sagot ni Marga. Ngunit habang papalayo si Raymond, napansin niyang umisi ito at bahagyang lumingon kay Clarice na kasalukuyang nasa gilid ng conference room at abalang naglalagay ng lipstick sa salamin. Tahimik na napabuntong hininga si Marga. Nararamdaman niyang may kakaibang gumagalaw sa paligid. Ngunit wala siyang pruweba at hindi niya trabaho ang maghinala. Sa boardroom, nagsimula na ang meeting. Nakaayos ang mga executive, investors at advisors sa mahabang lamesa. Si Thaddeus ang nangunguna sa upuan. Kalmado ngunit matatag. We're launching the Horizon Project this year, anunsyo niya. We've finalized the permits and expect full support from our finance and development teams. Tumango si Raymond. Absolutely, Thad. Just send me the details and I'll see what we can do to maximize capital return. Clarice has also been working with some of our PR people. Gusto ko rin magkaroon ng public awareness bago ilabas ang unang development. Dagdag pa ni Thaddeus. Sabay ngiti sa kasintahan. Nagpalakpakan ng ilan. Si Clarice ay ngumiti, bahagyang yuko. Parang isang aktres na tinatanggap ang papuri sa entablado. Ngunit sa ilalim ng mesa, magkahawak ang kanilang kamay ni Raymond. Makalipas ang ilang araw, naging mas madalas ang paglabas ni Clarice at Raymond. Formal ang dahilan. Business meeting, PR strategy, investor launch. Ngunit kung susundan ng sino man, makikita silang sabay nagde-dinner sa isang exclusive rooftop restaurant. O nagkakape sa isang boutique hotel lobby. Sa paningin ng publiko, sila ang perpektong team. Sa paningin ni Thaddeus, siya pa rin ang lalaking minamahal ni Clarice at si Raymond pa rin ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Raymond has been very helpful lately. Ani Thad, isang gabi habang kausap si Marga. Magaling talaga siya sa financial strategy. Minsan iniisip ko, dapat ginawa ko na siyang co-CEO noon pa. Napatingin si Marga, ngunit agad bumalik sa pagtatype sa laptop. He's capable, sir. But make sure you always read the fine print. Napatingin si Thad sa kanya, bahagyang nagtaka. What do you mean? Uwiling lang si Marga. Nothing, sir. Just a reminder. Tiningnan siya ni Thaddeus sa matagal. May nais siyang basahin sa likod ng kanyang mahinahong muka. Ngunit tulad ng dati, si Marga ay tila isang lihim na ayaw pa ring ibunyat. Sa isang eksklusibong hotel sa Tagaytay, habang ang kabuoang syudad ay natutulog na, may dalawang kaluluwang gising at abala sa kanilang sariling mundo ng pagtataksil.
Sa isang malawak na bathtub na may halong bubbles at alak, magkasamang nakababad sina Clarice at Raymond. May mga baso ng pulang alak sa kanilang kamay at isang plato ng prutas sa gilid. Thaddeus is so naive, ani Clarice habang humihigop ng alak. Akala niya kasal na lang ang kulang para maging perfect ang buhay niya. Tumawa si Raymond habang inaabot ang ubas at isinubo ito sa bibig ng babae. At least, kapag nawala na sa kanyang lahat, ikaw pa rin ang may hawak ng pangalan niya. At ikaw, may hawak ng kumpanya niya. Sagot naman ni Clarice. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng malamig na hangin mula sa bintana at kaluskos ng tubig sa bathtub ang naririnig. Soon, magiging Montenegro ng pangalan ng korporasyon. Ani Clarice na may mapang-akit ng ngiti sa labi. And you? You'll be the silent force behind the empire. Kailangan simulan na natin ang paglipat ng assets. May investors akong kinakausap. Gusto ko sa oras na matapos ang kasal ninyo, wala nang kapangyarihan si Thaddeus. Paano siya? Leave him to me, sagot ni Raymond. Matagal na ako naghihintay. Matagal na ako nagpaplano. Akala niya ako pa rin ang kaibigan niyang handang sumalo sa kanya. Pero ngayon, sa bawat pagbagsak niya, ako ang may hawak ng lubid. Tumawa si Clarice. Nilapit ang kanyang mukha sa lalaki. At ako ang may hawak ng puso niya. Nakakatawa, hindi ba? Pinaglalaroan natin siya. At hindi man lang siya nagdududa. Sa kasal ninyo, ani Raymond habang iniaabot ang bote ng alak. Iinom tayo para sa pagtatapos ng isang era at simula ng sa atin. Habang unti-unting nauubos ang alak at bumababa ang buwan sa langit, si Thaddeus naman ay nakaupo sa kanyang opisina. Hawak ang larawan nila ni Clarice. Sa kanyang mundo siya ay masaya, puno ng pag-asa, at naniniwala na ang kinabukasan niya ay kasing liwanag ng ngiti ng babaeng minamahal niya. Hindi niya alam sa labas ng kanyang pananaw, may dalawang taong unti-unting lumalason sa mundong akala niya ay kanya. Hindi niya alam na ang puso niyang pinoprotektahan ay unti-unti nang pinipilas ng dalawang taong pinakamalapit sa kanya. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, may mga pusong nagtataksil. May ngiting mapanlinlang at may plano ng pagbagsak na hindi niya kailanman inakala. Sa bawat araw na lumipas, tila unti-unting nananaig ang katahimikan sa loob ng Villarica Tower. Hindi iyon ang normal na katahimikan ng isang organisadong opisina, kundi ang katahimikang may kasamang pag-aalinlangan. Kabang hindi maipaliwanag at takot na tila may nakaambang pagbagsak. Sa bawat bukas ng elevator sa executive floor, ramdam ng bawat empleyado ang bigat ng hangin. May bumabalot na pangamba. Isang bagay na hindi nila mailarawan, ngunit unti-unti nang nagpapabago sa ritmo ng kumpanya. Nang araw na iyon, nakatanggap ng anonymous report ang finance department. May mga dokumento raw na lumabas sa labas ng kumpanya, mga sensitibong proposal, financial forecasts, at upcoming mergers na dapat sana ay mahigpit na binabantayan. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa mga departamento. Sa bawat sulok ng opisina may mga bulong-bulungan, may mga matang nagsusuri, may mga daliring nagtuturo kung sino ang posibleng may sala. Nasa gitna ng lahat si Marga. Tingnan mo nga naman, bulong ng isang assistant manager. Kailan lang? Parang ordinaryong sekretarya lang. Ngayon, siya raw ang dahilan ng leak. Hindi ako magtataka, sabat ng isa. Baka ibinibenta niyang impormasyon sa kakilala niya sa kabilang kumpanya. Dapat kasi, hindi pinagkakatiwalaan ng mga ganyang walang koneksyon. Tahimik si Marga habang binabasa ang memo na ipinalaganap ng buong executive team. Wala siyang kibo. Nakatayo siya sa hallway. Hawak ang papel at nararamdaman ng bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Nang lumapit si Clarice, daladalang kumpol ng mga folder, hindi ito napigilang ipakita ang galit at panlalait. So,
This is what loyalty looks like? Sarkastikong wika ni Clarice. Ipinagtatanggol ka pa ni Thaddeus pero ikaw palang sumisira sa kumpanyang minahal niya? Wala akong kinalaman sa leak, ma'am. Mariing sagot ni Marga. Nananatiling magalang ang tinig. Of course you'll say that. Anang babae, sabay tingin sa mga staff na nakapaligid. Pero isipin ninyo, sino lang bang may access sa mga files ng CEO? Sino bang personal na humahawak ng mga schedules at proposals? Hindi ba't siya? Nagkatinginan ng mga tao. Tila may laman ng boses ni Clarice. Isang uri ng kumpiyansang hindi lang nakabase sa damdamin, kundi sa plano. Kung ako sa'yo, Marga, dagdag pa ni Clarice, mag-resign ka na habang may dignidad ka pa. Hindi ka karapat-dapat sa posisyon mo. Hindi na nakasagot si Marga. Pinili niyang tahimik na umalis. Dala ang ilang dokumentong kailangan ni Thaddeus. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, ramdam niya ang pagyuko ng kanyang mundo. Isang uri ng lungkot na hindi kayang itago ng kahit anong professionalism. Sa loob ng opisina, abala si Thaddeus sa pagbubukas ng kanyang laptop nang pumasok si Marga. Tahimik at maputla. Sir, mahina niyang bate. Ito na pong report ni Mr. Santiago. Tumigin si Thaddeus sa kanya. Bahagyang napakunot ang noo. Are you okay? Opo, sir. Umikot ang usapan sa leak. May nagsabi sa board na baka ikaw raw may kinalaman. Totoo ba ito? Malamig ang boses niya, ngunit wala pang galit. Puno pa ito ng paghahanap ng katotohanan. Napatingin si Marga sa kanya. Saglit siyang natahimik bago tumango ng marahan. Sir, hindi ko po alam kung bakit akong tinuturo. Pero wala po akong ginawang masama. Wala po akong nilabas na kahit anong confidential file. Tahimik si Thaddeus. Pinagmasdan niya ang kanyang sekretarya. Mula pa noon, tapat si Marga. Tahimik, maayos. Walang kapintasan sa trabaho. Ngunit ngayon, tila may butil ng pag-aalinlangan sa kanyang puso. Isa ba ito sa mga sandaling mas kailangan niyang piliin ang kumpanya kesa sa tiwala? Mag-ingat ka, aniya sa wakas. Hindi madali ang pinagdadaanan ng kumpanya. Kapag napatunayan na may leak mula sa loob, hindi natin maiwasan ng mas malaking epekto. Tumango si Marga. Nauunawaan ko, sir. Habang tumitindi ang tensyon sa loob ng kumpanya, palihim na gumagalaw sina Clarice at Raymond. Ginagamit nila ang issue upang i-pressure ang board members na tanggalin ang tiwala kay Thaddeus. Hindi niya na makontrol ang team niya. Saad ni Raymond sa isang meeting kasama ang dalawa sa board members. At kung may empleyado siyang naglalabas ng impormasyon at hindi niya mahuli, baka kailangan na nating pag-isipan ng paglipat ng kapangyarihan. Hindi pa naman sigurado na ang babae ang may sala. Saad ng isang board member. But who else has the access? Singit naman ni Clarice. Si Marga lang naman na may hawak ng confidential files. And who hired her? Thaddeus. Unti-unti lumalakas ang panig nila. Naging argumento na si Marga bilang simbolo ng kahinaan ni Thad sa pamumuno. Dumating ang gabi ng isang malaking public event. Isang gala na inorganisa upang i-anunsyo ang expansion project ng Villarica Group sa Visayas. Lahat ng executives, investors at media personalities ay nandoon. Eleganteng nakasuot ng black tux si Thaddeus, habang si Clarice naman ay nakagaw na kulay emerald. Sa isang tingin, sila ang perpektong power couple. Nasa isang sulok si Marga, nakasimple lang na navy blue dress na siya rin ang nagtahi. Hindi siya bahagi ng VIP list, ngunit naroon siya bilang part ng logistics team. Naglakad sa gitna ng stage si Thaddeus, may hawak na mic at buong lakas ang kanyang tinig. Sa kabila ng lahat, Villarica Group remains strong. We are expanding, we are growing, and we are committed to rebuilding the nation's future. Nagpalakpakan ng mga tao. Ngunit bago matapos ang programa, may isang news reporter na lumapit sa stage. Mr. Villarica, sigaw nito.
How do you respond to the recent leak of your financial strategies to your competitor? There are reports that you are losing major investors because of this. Saglit na nabigla si Thad. Hindi ito kasama sa rundown. Ang ilang board members ay lumingon sa isa't isa. Ang mga photographers ay nagsimulang kunan ng litrato ang reaksyon ng mga tao. Bago pa siya makapagsalita, lumapit si Raymond at kinuha ang mic. As the CFO, I want to assure the public that we are investigating the situation and we are considering measures to protect the company, including restructuring of the executive leadership. Isang uri ng pahayag na tila walang direktang pag-aakusa, ngunit sapat para iparating sa lahat na ang kasalukuyang pamumuno ni Thaddeus ay may butas. Mula sa audience nakita ni Marga ang pagbaba ng tingin ni Thad. Waring siya man ay nayanig. Ilang segundo siyang hindi makagalaw bago muling tumayo sa likod ng podium. We will act accordingly, saad niya. No one is above the integrity of this company. Sa huling bahagi ng gabi habang masayang nagkakainan at nagkakatuwaan ang iba, si Thaddeus ay tahimik lamang. Nakatingin sa isang sulok, parang may iniisip. Lumapit si Clarice, may kasamang dalawang investor. Smile a little, Ania. It's just a hiccup. We'll recover. Ngumiti siya ng pilit. Yes, we will. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, nagsisimula ng mabuo ang isang bagay na matagal niyang kinakalaban. Pagdududa sa sarili, sa mga taong palagi niyang inaasahan. Sa kanyang mesa, sa kanyang kumpanya, at maging sa kanyang puso. Unti-unti nang lumilika ng bitak ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay. Maaga pa lamang ay abala na ang buong Villarica Tower. Ngunit sa halip na ang karaniwang ingay ng telepono, tunog ng printer at yabag ng sapatos sa sahig na marmol ay katahimikan at kaba ang nangingibabaw. Ang bawat departamento ay tila nilulumpo ng matinding tensyon. Ang pagbagsak ng stocks, ang pagsingaw ng mga confidential files, at ang mainit na tanong mula sa media ay tila malalaking guhit ng bagyo na unti-unting sumisira sa pundasyon ng kumpanya. Sa loob ng executive lounge nakaupo si Thaddeus Villarica. Suot pa rin ang kanyang 3-piece suit mula sa event kagabi. Hindi siya umuwi. Malalim ang kanyang mga mata. May bakas ng pagod at puyat. Nakasandal siya sa sofa. Hawak ang isang baso ng whiskey na hindi niya naman iniinom. Tila wala siyang gana. Sa loob ng isang gabi, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbagsak ng lahat ng pinaghirapan niyang buuin. At ang mas masakit, wala ang taong inaasahan niyang dadamay sa kanya. Si Clarice. Dumating ang umagang walang Clarice. Hindi siya pumasok sa opisina. Walang text, walang tawag. Si Thaddeus sa kabila ng lahat ng nangyari ay piniling huwag pangunahan ng pag-aalinlangan. Iniisip niyang baka napagod lamang ito. Baka kailangan ng espasyo. Ngunit habang lumilipas ang oras, mas tumitindi ang kanyang pangamba. Sir, maingat na bati ni Marga mula sa pintuan ng lounge. Ito na po ang summary ng board response sa statement kagabi at tumawag na po ang legal team. Gusto po nila magpadala ng memo ukol sa posibilidad ng restructuring. Tahimik na tinanggap ni Thaddeus ang folder. Walang salita. Tinitigan lamang niya ang mga dokumento na tila wala siyang lakas na basahin. Si Marga, bagamat walang sinasabi, ay nanatiling nakatayo. Tahimik siyang tagamasid sa unti-unting pagguho ng lalaking kanyang pinagsisilbihan. Marga, mahina ang tinig ni Thad. Halos pabulong. Do you think I failed? Saglit na natigilan si Marga. Hindi niya inaasahan ang tanong. Sir, hindi po. Kayo pa rin po ang pinakamatalinong leader na kilala ko. Napangiti naman si Thad at pilit na mapait. Pero hindi sapat ang talino. Kung ang mga taong malalapit sa'yo ang bumibitaw, hindi ko sila makontrol. At ngayon, wala na si Clarice. Baka kailangan niyo lang pong mag-usap. Baka hindi lang siya handa sa bigat ng sitwasyon. Umiling si Thad.
Sabi niya no matter what happens, she will never leave me. Pero ngayon kailangan ko siya. She's gone. Tumunog ang cellphone ni Marga. Nang tingnan niya ang screen, saglit siyang natigilan. May email alert. Nagpadala ng resignation letter si Clarice. Isang maikli ngunit malinaw na pahayag. Effective immediately, I am stepping down from all my responsibilities as your public relations executive and as your partner. Sa dulo ng email may isang attachment. Larawan ni Clarice, magkaakbay kay Raymond. Nasa isang private yacht. Hawak ang wine glass at nakangiting tila wala nang pakialam sa mundo. Natahimik si Marga. Hindi niya alam kung dapat niya ba itong ipakita kay Thaddeus. Ngunit isang bahagi ng kanyang konsensyang nagsasabing hindi na kailangang protektahan ng isang taong lumisan nang walang paalam. Sir, mahinahon niyang sabit. May ipinadala po si Miss Clarice. Hindi agad kumilos si Thad, pero kinuha niya ang cellphone ni Marga at tumitig sa screen. Sa isang tingin, tila naninigas ang kanyang katawan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang phone. Ang pagkabigo, sa wakas, ay tuluyang tumama sa kanyang kaluluwa. Mas pinili niya si Raymond. Naghari ang katahimikan. Sa loob ng ilang minuto, tanging malamig na ihip ng aircon at mahinang tik-tak ng wall clock ang maririnig. Ang dating malakas sa presensya ni Thaddeus ay tila nawala ng kulay. Parang naubusan ng hangin ang kanyang katawan. Sa mga sumunod na araw, naglaho na ang dating sigla ni Thaddeus. Minsan ay late siyang pumasok. Minsan naman ay hindi dumadalo sa board meetings. Kapag dumadalo man, hindi siya nagsasalita. Si Raymond, na ngayon ay opisyal ng partner ni Clarice, ay unti-unti nang kumikilos para impluwensyahan ng board na palitan ng pamunuan. Si Marga, bagamat walang kapangyarihan sa boardroom, ay nananatiling matatag sa kanyang posisyon. Nilinis niya ang calendar ni Thad, tinapos sa mga backlog, at tinahimik ang mga alingas-ngas na kumakalat sa mga empleyado. Sa bawat segundo ng araw, siya ang naging tahimik na pader ni Thaddeus, ang aninong hindi bumibitaw. Sa isang hapon habang nagkakape si Marga sa pantry, nilapitan siya ng isa sa mga senior staff. Si Lorna, isang matagal na ring empleyado sa kumpanya. Marga, sabi nito, bakit hindi ka pa umaalis? Napakunot ang noon ni Marga. Bakit po ako aalis? Ang dami nang umalis, ang dami nang natatakot, ang dami nang nawawala ng tiwala sa kumpanya. Sa tingin mo ba, mababawi pa to ni Sir Thaddeus? Saglit na natahimik si Marga. Nakatitig siya sa kumukulong kape sa kanyang tasa. Hindi ko po alam ang sagot. Pero alam ko pong hindi ko siya kayang iwan habang ganito siya. Kahit pa lahat ay lumayo na, mananatili ako. Hindi dahil sa posisyon ko, kundi dahil naniniwala ako sa kanya. Napatingin si Lorna sa kanya, bahagyang napangiti. Ikaw na lang yata ang natitirang naniniwala sa kanya. At sapat na po yun, tugon ni Marga. Mahina ngunit buo ang loob. Isang gabi, abalang nagsusulat ng report si Marga nang biglang pumasok si Thaddeus sa opisina. Gulo-gulo ang buhok, walang korbata at may hawak na bottle of scotch. Nakatitig ito sa kanya, tila may sasabihin. Are you free? Tanong ni Thad. Tumango naman si Marga. Yes, sir. Come with me. I need to breathe. Naglakad sila palabas ng opisina. Walang salita, umakyat sila sa rooftop ng Villarica Tower. Sa itaas, ramdamang malamig ng simoy ng gabi. Mula roon, tanaw ang kumukutitap ni ilaw ng buong syudad. Tahimik silang tumayo sa gilid ng rooftop. Habang hawak ni Thad ang bote ng alak, tinungga ito at sabay hawak ng mahigpit sa bakal na harang. Alam mo ba, Marga? Wika niya. Noong nagsisimula pa lang ako, sabi ko sa sarili ko, ang tagumpay ay hindi sinusukat sa kung gaanong karami ang pera mo. Sinusukat ito sa kung sino ang mga taong naiwan sa tabi mo kapag nawala ang lahat. Hindi kumibo si Marga. Nakikinig lamang siya. Taimtim.
At ngayong nawala na si Clarice, ang tiwala ng board, ang respeto ng media, ikaw na lang ang natitira. Lumingon si Thad sa kanya. Why, Marga? Why are you still here? Tahimik si Marga. Huminga siya ng malalim bago sumagot. Because you're the only one who looked at me. More than just a secretary. Ikaw ang unang taong tumingin sa akin at hindi nakita ang past ko. O kung saan man ako nanggaling. Ikaw ang unang nagturo sa akin na maging matapang. Kaya kung susuko ako ngayon, sayang ang lahat. Napatingin si Thaddeus sa kanya. Doon niya unang nasilayan ang lalim ng damdaming matagal nang nananahimik sa loob ng kanyang sekretarya. Isang damdaming hindi humihingi ng kapalit. Isang damdaming umiiral hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa tunay na malasakit. Tumango si Thaddeus at sa unang pagkakataon matapos ang mga linggong puno ng dagok, lumitaw ang isang marahang ngiti sa kanyang labi. Thank you, Marga. Mahina niyang sabi. Thank you for not giving up on me. Malalim na ang gabi ngunit gising pa rin ang ilaw sa opisina ni Thaddeus. Sa loob ng pribadong silid, tanging lamig ng aircon at tunog ng ballpen sa papel ang maririnig. Sa mesa, nakatambak ang mga dokumentong kailangang pirmahan, mga report na kailangang repasuhin, at isang maliit na velvet box na tila hindi bagay sa kalagitnaan ng corporate chaos. Nasa tapat niya si Marga, abalang inaayos ang mga papeles. Hindi pa rin ito lumilisan, hindi pa rin bumibitaw sa kabila ng lahat ng iskandalo, pagtalikod at mga mapanirang balita. Nariyan pa rin ito. Tahimik, ngunit matatag. Kalmado, ngunit matapang. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nauukit kay Thaddeus ang presensyang ni minsan ay hindi niya nabigyang halaga. Napatingin si Thad sa kanya. Sa likod ng simpleng blouse at mahigpit na nakapusod na buhok, nakita niya ang isang babaeng may tapang at puso. Hindi lamang para sa kanya bilang boss, kundi para sa kanya bilang isang tao. Marga? Tawag niya, agad itong lumingon. Yes, sir? Saan ka umuwi pagkatapos ng trabaho? Saglit na natawa si Marga. Sa Cubao pa rin po, sa maliit naming apartment ng lola. Bakit po? Tinitigan lang siya ni Thaddeus. Waring naglalaban ng mga salita sa kanyang dila. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, tumayo siya. Lumapit sa drawer at dahan-dahang kinuha ang velvet box. Sa loob nito, nagniningning ng isang simpleng singsing. Walang engravement. Walang mamahaling batong kumikislap. Isang tanda lamang ng isang desisyong mabigat, ngunit totoo. Marga, mariin niyang sambit. Gusto kitang pakasalan. Nalaki ang mata ni Marga. Po? Hindi ko alam kung kailan magsimula. Pero alam kong ikaw ang dahilan kung bakit hindi pa ako tuluyang bumabagsak. Ikaw ang dahilan kung bakit nakatayo pa ako. Kaya kung may isang bagay akong gustong itaya ngayon, iyon na yung ikaw at ako. Tila binagsakan ng langit si Marga. Hindi niya alam kung ito ba ay biro, bangungot o isang napakagandang panaginip. Ang boss na matagal niyang pinagsalbihan, ang lalaking buong akala niya ay lubusang inangkina ng ibang mundo, ay heto ngayon at tahimik na humihiling ng isang bagay na hindi niya inaasahan kailanman. Sir, sigurado po ba kayo? Tanong niya, pilit pinipigil ang panginginig ng boses. Tumango si Thaddeus. Hindi ito tungkol sa rebound o sa pride. Marga, gusto ko magsimulang muli. Pero hindi ko kaya magsimulang mag-isa. At sa isang simpleng araw, sa isang malamig na opisina, ipinanganak ang lihim na desisyon. Ilang araw matapos ang pag-uusap na iyon, tahimik na naglakad si Thaddeus at Marga sa isang maliit na city hall sa Pasig. Walang photographer, walang bulaklak, walang damit pangkasal. Si Marga ay nakasimpleng beige dress lamang at si Thad ay naka-dark blue na barong. Ang tanging saksi ay isa sa mga janitor ng kumpanya
at ang legal assistant ni Thaddeus na tinawag lamang sa huling minuto. Ang seremonya ay tumagal lamang ng 20 minuto. Walang ingranding pananalita, walang palakpakan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, may isang sagradong kasunduan ang pinagtibay. Isang kasunduan na hindi kailanman iisipin ng mga taong nasanay sa marangyang buhay ni Thaddeus. Pagkatapos ng kasal, kumain lamang sila sa isang maliit na karinderya sa tabi ng munisipyo. Tila normal lang na araw. Ngunit ang bigat ng hakbang ng bawat sandali ay may kasamang pananabik at takot. Walang nakakaalam, walang press release, walang social media post. Isang kasal na isinara sa mata ng publiko. Isang kasal na ipinagdiwang lamang ng 2 taong alam kung anong halaga ng pagkakaramay sa gitna ng unos. Nang mabalitaan ni Clarice ang balitang ilang linggo matapos ang kasal, hindi nito napigilang mapatawa. Si Marga? Sabay taas ng kilay habang hawak ang baso ng white wine. Yung sekretarya niyang mukhang alalay ng alalay? Iyon ang pinakasalan niya? Nasa isang private function si Clarice noon, kasama ang mga bagong investors na unti-unti niyang kinakalabit upang bitawan si Thaddeus. Suot ang kanyang designer dress at perlas na hikaw. Tila hindi siya apektado ng balita. Ngunit ang ningning ng kanyang mga mata ay may halong inggit at galit. Anong klaseng boss ang nagpapakasal sa sekretarya? Bobo. Dagdag niya habang humahagikik sa tabi ni Raymond. He is so desperate. Sa opisina, wala ni isang nakakaalam ng tunay na relasyon ni Thaddeus at Marga. Walang nagbago sa kanilang interaksyon. Si Marga ay nananatiling profesional, tahimik at maasikaso. Si Thaddeus naman ay bumalik na sa pagiging alerto at aktibo sa mga board meetings. Unti-unti niyang sinimulang buuin muli ang tiwala ng mga directors. Pinag-aralan niya ang mga leak, inayos ang legal damages, at sinimulang i-review ang lahat ng transaksyon mula noong nagsimula ang mga anomalya. Sa mga gabi, umuuwi sila sa parehong condo unit na hindi alam ng kahit sino. Wala mong malaking kwarto o sosyal na sala, doon nararamdaman ni Thaddeus ang katahimikan. Si Marga naman, kahit bagong kasal, ay hindi nagpapakita ng pagka-demanding. Nagluluto ito ng simpleng hapunan. Pinapalitan ng bedsheets at sa tuwing may pagkakataon, tinutulungan siyang ayusin ang strategy report ng kumpanya. Hindi ba parang pelikula ito? Minsan tanong ni Marga habang naguhugas ng pinggan. Ang CEO at ang sekretarya, kasal sa lihim. Hindi to pelikula. Sagot naman ni Thaddeus habang inaayos ang kanyang laptop. Ito ang buhay ko, at ikaw ang napili kong kasama. Ngunit kahit tahimik ang gabi sa kanilang maliit na mundo, alam nilang hindi sila maaaring manatiling lihim habang buhay. May mga usap-usapan na sa kumpanya. May mga nagsisimulang magtanong kung bakit si Marga ang may access sa lahat ng schedule ni Thaddeus. Kung bakit tila ba ito ang laging kasama sa meetings at business trips. Ang ilan ay nagbibiro na lamang. Baka may lihim na relasyon yan si Sir Thad at Marga. Wika ng isang empleyado habang nasa pantry. Pero imposible naman. Si Marga? Halos invisible nga yan. Ngunit ang tunay na lakas ay hindi sa lakas ng dating, kundi sa tibay ng loob. At sa puso ni Thaddeus, alam niyang hindi siya nagkamali. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat gabing sila ay magkasalo sa katahimikan, mas lalo niyang napapatunayan na si Marga ang kanyang sandigan. Isang babaeng hindi humingi ng kasikatan, ngunit siyang pinakamalinaw na ilaw sa gitna ng kanyang dilim. At bagamat wala pang nakakaalam, ang lihim nilang kasal ay hindi man ingrande, ito ay puno ng paninindigan. Sapagkat sa gitna ng isang mundong puno ng peke, kasinungalingan at pagtataksil, may isang kasal na pinatibay hindi ng kamera, kundi ng katapatan at pagmamahal. Ang umaga ay tila mas mabigat kaysa dati. Wala na ang dating sigla ng mga palad ni Thaddeus habang hawak niya ang mainit na tasa ng kape.
Sa loob ng kanyang minimalist na opisina na dati ay simbolo ng kapangyarihan at kontrol, ngayon ay ramdam ang katahimikan, na para bang isa itong paalala ng unti-unting pagkawala ng lahat ng kanyang itinayo. Isang buwan ang lumipas mula nang ikinasal siya kay Marga. Sa kabila ng liwanag na iyon sa personal niyang buhay, ang mundo ng negosyo ay patuloy na bumibitaw sa kanya. Halos araw-araw, may bagong ulat tungkol sa pagbagsak ng mga shares ng Villarica Corporation. Ang mga investors ay unti-unti nang naglalabasan at ang mga dating kasangga niya sa board ay tahimik nang inihandang pwesto para sa mga bagong mukha. Si Clarice at si Raymond. Tumango siya kay Marga, na agad naman na lumapit dalang isang makapal na folder. Ito ang summary ng natitirang assets at projected payout, kung sakaling ituloy ang ceiling ng remaining shares. Maingat na paliwanag ni Marga habang inilalatag ang mga dokumento sa harap niya. Tahimik na pinagmasdan ni Thaddeus ang bawat graph, ang bawat column ng bilang, ang bawat perma ng mga taong dati pinagkatiwala niya ang kanyang pangalan. Kailangan niya ng magdesisyon. Simulan ang proseso. Mahinang wika niya. Hindi inaalis ang tingin sa dokumento. Ibenta mo lang natitira kong shares, Marga. Bago pa man tuluyang mapabagsak ang pangalan ko ng tuluyan. Hindi kaagad nakasagot si Marga. Sa loob ng ilang sandali, ang katahimikan ay naging kasing bigat ng desisyon. Ngunit alam niyang ito ang tama. Hindi dahil sumuko si Thaddeus, kundi dahil pinipili niyang huwag patagalin pa ang pagkasira ng lahat. Isang hakbang para hindi na madamay pa ang mga empleyado, ang mga stakeholders at ang reputasyon ng mga kasosyo. Makalipas ang ilang araw, naging laman ng balita ang pagbebenta ng natitirang shares ni Thaddeus. Dagsa ang malisyosong headline sa mga pahayagan. Dating CEO ng Villarica Group of Companies, nagbenta ng lahat ng shares? Thaddeus Villarica, nawala ng control sa sariling kumpanya. Mula sa tuktok, bumagsak. Anong nangyari sa bilyonaryong CEO? Hindi rin pinalampas sa mga talk shows at online media. May mga vlogger pa nga na gumawa ng special expose. Tinitingnan ng bigla ang pagtaas ng impluwensya ni Clarice at Raymond sa loob ng kumpanya. Ang pangalan ni Thaddeus ay unti-unti nababahiran ng kwento ng kabiguan at ang kanyang larawan ay madalas na sinasamahan ng salitang ex. Ex-CEO, ex-fiancé, ex-bilyonaryo. Naging target siya ng pamimintas. Tinatawanan ng ilan na isang CEO na nagpakasal sa sariling sekretarya. Ginagawang joke ang pangalan niya sa mga boardroom meeting ng ibang kumpanya. Kung si Villarica nga nabigo, paano pa kaya tayo? Biro ng isang investor sa kalaban nilang korporasyon. Ngunit hindi na sumasagot si Thaddeus. Hindi na siya pumupunta sa media. Hindi na siya nakikipag-usap sa press. Tahimik siyang umaatras mula sa mata ng publiko. Sa isang maliit na bahay na inupahan nila ni Marga sa labas ng Makati, sinimulan niyang buuin ang sarili. Isang gabi, habang mahinang umuulan, umupo siya sa kanilang sofa. Tahimik lang siyang nakatingin sa bintana, habang si Marga ay abalang nagluluto ng sinigang sa maliit na lang kusina. Wala nang pangalan ko sa kumpanya. Mahina niyang sabi. Wala na akong pagkakakilanlan sa industriya. Hindi na ako kilala bilang Villarica. Lumapit si Marga, dala ang isang baso ng tubig. Pero hindi mo kailanman nawala ang pagkatao mo. Hindi mo kailanman nawala ang puso mo. Napatingin si Thad sa kanya. Puso? Marga, wala na akong kumpanya. Wala na akong pera. Wala na akong legacy. Anong silbi ng puso kung ubos na ang lahat? Ang puso, sagot ni Marga, ang siyang natitira kapag nawala na ang lahat. Iyan ang pundasyon ng tunay na simula. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang tapang ni Marga, ngunit bawat salitang binitiwan nito ay tila binabawasan ng bigat na kanyang pasan. Hindi niya kailanman naramdaman ng ganitong klaseng pagkalinga. Wala sa mga babaeng minahal niya dati ang tumingin sa kanya ng ganito. Hindi bilang CEO,
Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang taong sugatan, nangangapa ngunit handang bumangon. Habang si Thaddeus ay tahimik na binubuo ang sarili, si Clarice naman ay unti-unti nang kinukuha ang sentro ng atensyon. Siya na ang bagong mukha ng Villarica Corporation. Sa mga business magazine siya ang cover photo. Si Raymond ay nakaupo na bilang Chief Operating Officer. Sabay silang humaharap sa media. Magkatabi. Palaging nakangiti. Parang walang nangyaring pagtataksil. Exciting times ahead for the company. Wika ni Clarice sa isang interview. We're turning over a new chapter. A brighter, more aggressive future. Sa loob ng boardroom, ang mga dating direktiba na nilagdaan ni Thad ay isa-isa ng binura. Pinalitan ng mga policies. Pinapaalis sa mga dating loyalista. Binubura ang lahat ng koneksyon sa pangalan ni Thaddeus para bang sinasadyang i-reset ang kumpanya at burahin ang anumang marka na iniwan niya rito. Ang dating tanggapan ni Thaddeus ay pinabago na rin. Pinalitan ng mas modernong interior at pangalan sa pintuan, tinanggal. Ang mga larawan ng founding members kabilang na si Don Marshall Villarica ay inilipat sa isang maliit na sulok ng opisina. Tila ba para lamang sa formalidad. Sa mata ng publiko, tagumpay ang bagong pamunuan. Ngunit sa likod ng magagarbong presentasyon, nagsisimula na rin ang mga bitak. May ilang empleyado ng tahimik na nagre-resign. May mga investors na hindi kontento sa bago nilang direksyon. Ngunit wala pang nakakapansin sa totoong panganib na kinakaharap ng kumpanya. Panlabas ay kumikinang pa rin ito. Ngunit sa loob, may usok na nagsisimula ng kumalat. Isang araw, habang naglalakad si Thaddeus sa isang lumang bookstore sa Cubao, may lumapit sa kanyang matandang lalaki. Sir Thaddeus? Tanong ng lalaki. Napalingon siya. Hindi niya agad ito nakilala, ngunit may pamilyar na mukha. Ako po si Mang Eddie, maintenance doon sa Villarica Main Building. Ako po yung laging inaabutan ninyo ng kape tuwing nagtatrabaho sa elevator. Ngumiti si Thaddeus. Bahagyang napayuko. Kamusta na po kayo? Eto po, retired na. Pero sir, gusto ko lang pong sabihin, kahit anong mangyari, hindi mabubura ng kahit sinong ginawa ninyo para sa kumpanya. Marami po kayong tinulungan. Maraming pamilyang umasenso dahil sa leadership ninyo. Hindi nakasagot si Thaddeus. Sa gitna ng paglalakad, sa gitna ng pagkalugmok, isang paalalang ibinigay nito sa kanya. May mga taong nakakaalala. May mga taong hindi nakalimot sa tunay na halaga ng isang leader. Pagka-uwi niya ng kondo, nadatnan niya si Marga na abala sa pagsagot sa mga email ng isang bagong client na nais magpakuha ng business consulting. Simula nang mawalan siya ng kumpanya, tahimik silang nagtatayo ng sarili nilang advisory firm. Mula sa maliit na kapital at simpleng branding, dahan-dahang nakalap ng kliyente si Marga. Mga start-up, struggling businesses at ilang foreign investors na humanga sa profile ni Thad kahit hindi na siya nasa Villarica. 3 bagong kliyente ang gustong makipag-usap sa inyo, sabi ni Marga habang ibinibigay ang tablet. Mukhang nagsisimula na tayong pansinin. Tinitigan ni Thad ang screen. Mga bagong mukha, bagong oportunidad. Hindi ito kasing laki ng Villarica Corporation. Ngunit ito ay kanila. Hindi nakasandal sa pangalan, hindi nakatali sa kaysaysayan. Ito ay simula. At sa gabing yon, habang magkasabang kumakain ng adobo at kanin sa kanilang maliit na mesa, isang bilyonaryo ang muling nagsimulang bumuo ng kanyang mundo. Hindi sa pamamagitan ng yaman, kundi sa pamamagitan ng katapatan, lakas ng loob at isang sekretaryang naging ilaw sa kanyang dilim. Tahimik ang gabi sa maliit na kondo ni Thaddeus at Marga sa labas ng Makati. Mula sa labas, aakalain mong isa lamang itong simpleng tahanan ng mag-asawang naghihigpit ng sinturon sa gitna ng unos. Sa loob, ang mga ilaw ay malambot at mainit. Ang mga tunog ng pakuloang tubig mula sa maliit na kitchenette ay tila alon sa isang payapang baybayin. Sa isang space sa dulong bahagi ng kondo, si Marga ay nakaupo sa harap ng laptop.
Suot ang salamin, tahimik ngunit alerto. May nakausap siyang ka-video call. Hindi maririnig mula sa sala kung anong pinag-uusapan nila. Pero sa mata ni Marga, malinaw na hindi ito ordinaryong usapan. Formal ang tono. Malinaw ang bawat punto. 20%. Confirmed and signed. Sabi niya sa dulo ng call. But I want a full anonymity. The holding company will not bear my name, as agreed. Naputo lang tawag. Tahimik siyang ngumiti. Marahan niyang isinara ang laptop, tsaka tumayo at sumilip sa kwarto kung saan mahimbing nang natutulog si Thaddeus. Napahinga siya ng malalim. Sa bawat hakbang na kanyang tinatahak sa gabi, isa iyong kabayaran sa mga gabi ng panlalait, pangmamalait at panggigipit. Hindi alam ni Thad at hindi nito kailangang malaman. Bumalik sa alaala ni Marga ang mga unang linggo matapos tuluyang mawala ang pangalan ni Thaddeus sa Villarica Corporation. Sa panlabas na anyo, isa lang itong ordinaryong kwento ng pagbagsak ng isang dating matagumpay na negosyante. Ngunit para kay Marga, iyon ay pagkakataon. Isang gabi habang nakasandal siya sa kanilang maliit na kama, hawak ang isang lumang notebook na ginamit niya noon bilang sekretarya, muling nabuhay ang kanyang dating instinct sa negosyo. Marami na siyang nakita sa loob ng kumpanya. Maraming confidential na impormasyon ang kanyang tinipon. Hindi para siraan ang kumpanya, kundi para maunawaan ang likod ng bawat galaw ng board. Isang araw tumawag sa kanya si Madam Lourdes, isang matandang businesswoman na kilala sa pagbili ng undervalued stocks. Marga, nakita akong pangalan mo sa isang press release dati. I remember you from one of the Villarica luncheons. I heard you left. Not exactly left, madam. I stayed until the end. Oh, how I wish Thaddeus redeemed himself. Napakaganda ng pamamalakad niya. Mas maganda ang company under his reign. Nagising ang isang bahagi ng pagkatao ni Marga. Hindi na siya ang sekretaryang sunod-sunuran. Hindi na siya ang babae sa tabi ng CEO. Sa pagkakataong iyon, siya ang magiging mastermind ng isang mas tahimik, mas mabisang pagbabalik. Sa tulong ng isang legal team na dating kliyente ng kanyang kaibigan, nagtayo si Marga ng Shell Corporation. Ito ang magsisilbing mukha ng kanyang mga galaw. Sa bawat tawag na ginagawa niya tuwing gabi, may kasunod itong kasunduan sa papel at may salitang confidential sa lahat ng permahan. Mula sa mga tauhang dati niyang tinutulungan sa accounting department, nalaman niyang marami sa mga shareholders ang gustong mag-pull out. Ayaw nila sa leadership ni Clarice at Raymond. Sa kabila ng magarang press releases, naramdaman sa loob ang kawalan ng direksyon. Ang ilang produkto ay hindi na makapasa sa quality standards. May mga partners na hindi na nagpapadala ng supply. Ginamit ni Marga ang balang iyon. Tahimik siyang kumatok sa mga tamang pinto. Nagpadala ng mga liham, nagpakilala bilang representative ng isang bagong investment firm. Isa-isa, nakuha niya ang maliit na shares. Unti-unti, pinaghabi niya ang kanyang net. Hanggang sa mapansin niya na may mahigit 15% na siyang naipon. Hindi ito madali. Kailangan ng tiyaga, ng tamang pakikisama. At higit sa lahat, ng pananatiling hindi halata. Alam niyang kapag may nakaamoy na konektado ito kay Thaddeus, agad siyang mapipigilan. Kaya't wala siyang binanggit kahit kaunti sa asawa. Kahit noong minsang tinanong siya nito habang nagkakape. Bakit parang lagi kang puyat lately? May ginagawa ka ba sa gabi? Ngumiti lamang siya. Nagbabasa lang ng articles tungkol sa mga bagong negosyo. Sayang din, baka may mapulot. Tumango si Thaddeus, ngunit hindi na nag-usisa. Habang si Marga ay abalang binubuo ang plano. Ang Villarica Corporation ay lalo pang nalulugmok sa kaguluhan. May mga bagong kontrata na hindi natutuloy. Ang ilang investors ay nagsimulang magbenta ng shares kahit pabagsak ang presyo. Sa mga board meetings, palaging magkasama sina Clarice at Raymond. Ngunit kapansin-pansin ang panlalamig ng ilang miyembro ng board sa kanila. Bakit hindi pa rin umaangat ang kita? Tanong ng isang matandang direktor. We're restructuring, sagot ni Raymond.
Give us time. Pero wala nang tiwala ang ilang kasama. May mga alingas-ngas na may ilang panibagong proyekto ang ginagamit para sa personal na lang negosyo. Ang reputasyon ng kumpanya ay unti-unti nang nauungkat at binabatikos sa ilang financial circles. Mula sa malayo, tahimik lang si Marga. Hindi siya kailanman lumapit sa media. Hindi siya gumawa ng kahit anong ingay. Sa halip, pinanood niya ang pagbagsak ng imperyong itinayo ni na Clarice at Raymond. Kasabay ng tahimik niyang pag-angat bilang bagong tagapagmana ng pagkakakilanlan ng kumpanyang iyon. Isang gabi, habang nililinis niya ang kanilang maliit na lamesa sa kusina, napahinto si Marga. Tiningnan niya ang mga dokumentong tinatago sa isang kahon sa ilalim ng lamesa. Doon niya inilalagay ang mga kasunduan, mga permahan at mga confidential purchase orders. Lumapit siya sa kahon at marahang hinaplos ang ibabaw nito. Sa kanyang isip, hindi ito simpleng papel lamang. Ito ay armas. Ito ay patunay na kahit gaano pang kababa ang tingin ng iba sa isang sekretarya, may kakayahan din siyang bumuo ng sarili niyang daan. Sila ang nagbuwag ng kumpanya mo, Thaddeus. Bulong niya sa sarili. Ako naman ang bubuo muli nito. Para sa atin. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi ito para sa paghihigante. Hindi ito para ipamukha sa mga taong dumurog sa kanila na nagkamali sila. Ito ay para patunayan sa sarili niyang kaya niyang itayo ang isang mundong hindi nakadepende sa pangalan ng lalaki. Isa itong tahimik, ngunit papanganib na hakbang ng isang babaeng matagal nang binabaliwala. Habang si Thaddeus ay abalang tumutulong sa mga maliliit na startup at binubuo ang kanilang sariling consulting firm, hindi niya alam na isa-isa nang bumabalik sa kanila ang kontrol sa Villarica. Mula sa labas ng Grand Peak Hotel sa Makati, tila isang ordinaryong gabi lamang ng mga sosyal na pagtitipon. Maraming mamahaling sasakyan ang nagsusulputan sa harap ng marble driveway. Isa-isa ring bumaba ang mga negosyante, investors, board members at media personalities na nakasuot ng best formal attire. Ngunit sa loob ng ballroom may naiibang tensyon ang bumabalot sa bawat pintig ng orkestra at bawat salubong ng mga titig. Isang exclusive event daw, celebration para sa bagong direksyon ng Villarica Corporation. Ngunit para kay Thaddeus, ang imbitasyong dumating sa kanyang email ay tila isang paanyaya sa sariling libing. Hindi man tahasang sinabi, malinaw sa pagkakalahad ng programa na siya ay isa sa mga panauhing pandangal bilang dating CEO. Isang paalala ng pagkatalo. Naglakad si Thaddeus papasok ng ballroom na nakasuot ng maitim na suit. Simple lamang ang kanyang ayos. Malayo sa marangyang imahe na kinagisa ng lahat noong siya pang nangunguna sa kumpanya. Ngunit dala pa rin niya ang dignidad. Ang klaseng hindi nabibili ng salapi o titulo. Bagamat mabigat ang dibdib, nagpakita siya ng katahimikan. Sa bawat takbang niya ay bumubulong ang mga tao. Siya na ba si Thad? Sayang, gwapo pa naman. Tinalo lang ng sarili niyang best friend. Ang balita ko, sinipa siya ng board kasi lugi ng kumpanya. At iniwan pang fiancé niya. Grabe. Sa pinakadulo ng ballroom nakaupo sa isang long table sina Clarice at Raymond. Suot ang kanilang mga bagong tagumpay. Si Clarice ay nakasuot ng pulang gown, habang si Raymond ay naka-white tuxedo, tila isang bagong hari. Tumayo si Clarice nang makita si Thaddeus. Kumindat siya. Ngiting may pangungutya. Nice of you to come home, Thad. Ani Clarice, tila masyadong malakas ang boses upang hindi marinig ng iba. Sayang, hindi mo naabutan ng rehearsal ng speeches para sa bagong management. Tumawa si Raymond. Don't worry. We'll give you a seat right next to the exit para hindi ka mahirapan kapag gusto mo nang umalis. Tahimik lamang si Thaddeus. Hindi niya hinayaang madungisan ng galit ang kanyang mukha. Sa halip, tumango siya at tahimik na pumwesto sa sulok. Ngunit sa kaloob-looban niya, kumikirot ang bawat alaala. Ang mga panahong ginugol niya para patatagin ang kumpanya. Ang mga pangarap na binihag ng dalawang taong pinagkatiwalaan niya. Nagpakasal ka sa sekretarya mo? Thaddeus talaga?
Tingin mo ba makakaahon ka pa? Dagdag pa ni Raymond habang nakangisi. Balita ko ibinenta mo na ang shares mo. Wala ka ng pangtustos. Wala ka ng kapangyarihan. Tiningnan ni Thaddeus ang dalawa, ngunit hindi siya nagsalita. Hindi niya binigyan ng kahit isang peraso ng emosyon ang mga panunumbat. Ngunit sa ilalim ng kanyang katahimikan, naroon ang bagyong pilit niyang kinikimkim. Alam mo ba kung sinong bumili ng kumpanya mo? Tanong ni Clarice habang pinipigilan ng tawa. Kami. Kami ang bagong partners ng Villarica Group. Tapos ka na, Thad. At ang napangasawa mong sekretarya? Malamang, nasa bahay lang. Naglalaba. Sabi pa ni Raymond. Tumawa silang dalawa. Hindi nila napansing dumarami na ang taong umiikot sa kanila. Nagkatinginan, nagbubulungan. May tensyong bumalot sa paligid. Tila may paparating. Isang announcer ang lumapit sa mikropono ng entablado. Ladies and gentlemen, sabi ng host, let us welcome the woman who acquired the majority of the Villarica shares and is now the new chairwoman of the board. Napalingon ang lahat. Tumahimik ang ballroom. Lumakad papasok ang isang babae. Matikas, elegante at punong-puno ng dignidad. Sa suot niyang kulay emerald na gown at matalim na tingin, tumigil ang oras para kina Clarice at Raymond. Miss Marga Salcedo, anunsya ng host, the new owner of Villarica Group. Napakapit si Clarice sa braso ni Raymond. Si Raymond naman, namutla. Si Thaddeus tahimik pa rin. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may apoy na unti-unting nabubuhay. Good evening, saad ni Marga. Ngingiti-ngiti habang papalapit sa kanila. I hope I'm not too late. At sa isang iglap, bumaliktad ang mundo. Halos sabay ang paglingon ng lahat. Napalingon si Thaddeus. Si Clarice ay natawa. What kind of joke is this? Tahimik ang buong silid. Wala ni isang palakpak, kundi panlalaki at pagkabigla. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Diretso ang tingin. Kumpiyansa ang hakbang. Hinawakan niyang mikropono at gumiti. Good evening, panimula niya. Malinaw ang tinig. Hindi ko akalaing makakabalik ako rito sa ganitong paraan. Noong huli akong tumayo sa likod ng opisina ng CEO, hawak ko ay kape. Hindi ang direksyon ng kumpanya. Nagbiro ang ilan. May tumawa ng pilit. Ngunit tahimik naman ang karamihan. But now, ako nang may hawak ng majority shares ng Villarica Corporation. At simula ngayong gabi, ako na ang uupong chairwoman ng board. Boom! Isang mabigat na alon ang bumalot sa silid. Nagpalitan ng tingin ng mga board members. May nabitawan ng wine glass. Si Raymond ay napakunot noo. Si Clarice naman ay hindi makapaniwala. Teka, sabat ni Clarice. Tumayo at lumapit sa entablado. This is absurd. Sekretary lang siya. How can she afford even 5%? This must be a setup. Ngunit sumagot ang host. Verified po lahat ng papeles. Ang shares ay nakuha mula sa iba't ibang selling investors. The holding company that acquired them is legally tied to Mrs. Marga Salcedo Villarica. Doon na tumayo si Thaddeus. Dahan-dahang lumapit sa entablado. Pinagmamasdan niya si Marga. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang babae na hindi na lang sekretarya, hindi na lang asawa, kundi isang leader. Hindi siya nagsalita. Tumango lamang siya kay Marga at marahan siyang lumingon kay Clarice. Siguro oras na para kilalanin niyo kung sino talagang may malasakit sa kumpanyang ito. Mahinahong sabi ni Thad, at hindi ang mga nagpapanggap lang. Sa mga sumunod na minuto, sunod-sunod ang revelasyon. Ipinakita sa screen ang mga listahan ng shares, legal documents at perma ng mga investors na nagbenta ng kani-kanilang bahagi. Si Marga, sa tulong ng isang team ng consultants at isang tahimik na fund, ay nakuha ang mahigit 50% ng buong kumpanyang Villarica.
Sa dami ng naipon niya, wala nang laban sina Clarice at Raymond. Nagkulay abo ang mukha ni Raymond. Si Clarice ay tahimik na lang na nakatingin. Ang mga mata niya ay puno ng galit. Ngunit wala na siyang masabi. Sa bandang likod, ang media ay unti-unting nagsusulat. May mga kamera na bumaling kay Marga. At sa kanya, unang beses na lumabas sa publiko bilang bagong chairwoman. Marami akong plano. Gagamitin ko ito para ibalik ang dignidad ng isang kumpanyang itinayo ng pawis sa talino ng maraming empleyado. Kasama na roon ang dating CEO na si Thaddeus Villarica. Napatingin si Thad. Nakita niyang tinuro siya ni Marga. He may have fallen, but he stood with integrity. And I hope he will stand beside me again. This time not just as a husband, but as my partner in rebuilding this company. Hindi isang ordinaryong tagpo, kundi isang pagsilang. Isang babae, tahimik ngunit matatag. Umangat mula sa anino ng pagkakalugmok. Isang sekretaryang dati binabalewala, ngayon nasa harap ng altar ng kapangyarihan. At sa mata ni Thaddeus, doon lamang niya napagtanto ang totoong halaga ng isang taong tahimik lang sa tabi, ngunit may pusong kayang bumuhat ng pangarap. Makalipas ang ilang araw mula sa gabing yumanig sa mundo ng business elite, lumaganap ang media. Ang balitang si Marga ang bagong chairwoman ng Villarica Corporation. Ang dating sekretarya, tahimik ngunit matatag. Ngayon pinupuri na sa headlines bilang The Silent Strategist at The Woman Who Rose from the Shadows. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang pag-upo ni Marga sa trono ay hindi sapat upang tuluyang linisin ang sugat na iniwan ng pagtataksil. Nasa kanyang mga kamay ngayon ang katotohanan at ang responsibilidad na itama ang mali. Kaya't isang espesyal na closed-door board meeting ang ipinatawag. Walang media, walang outsiders. Tanging ang mga miyembro ng board, ang legal team at ang mga taong may direktang kaugnayan sa kontrobersiya ang naroroon. At sa loob ng mahigpit na conference room ng Villarica Tower, naganap ang isa sa pinakamainit na paghaharap sa kasaysayan ng kumpanya. Tahimik ang silid habang naglalakad si Marga papunta sa pinakagitnang upuan. Suot niya ang isang puting blouse at itim na blazer. Simple, malinis, pero matigas ang dating. Hawak niya ang isang leather portfolio na makapalang laman. Sa kanyang kaliwa, tahimik na nakaupo si Thaddeus. Kasama niyang bumalik sa meeting bilang honorary advisor, hindi na bilang CEO. Nasa kanan naman, si Attorney Elias Fontanilla, isang respetadong corporate lawyer, handang ilatag ang mga dokumento. Sa kabilang panig ng mesa, nakaupo sina Clarice at Raymond, parehong nakakunot ang noo. Si Clarice ay nakasuot ng beige na dress, habang si Raymond naman ay naka-business suit, ngunit halatang balisa. Hindi nila inaasahang magiging ganito kabilis ang galaw ng bagong liderato. Bakit mo kami pinatawag? Tanong agad ni Raymond, suot ang malamig na tono. Tumikim si Marga bago nagsalita. Itong meeting ay bahagi ng internal investigation na isinasagawa natin sa mga nagdaang transaksyon ng kumpanya. May ilang discrepancy na nadiskubre at sa kasamaang palad, kayo ang nasa gitna ng mga ito. Napatingin si Clarice kay Raymond. Sabay silang natawa ng pilit. Are you seriously accusing us of something illegal? Dahil lang ba natalo kayo sa board? Hindi kumibo si Marga. Sa lip ay marahan niyang binuksan ang kanyang portfolio at inilabas ang mga dokumentong naka-folder. Isa-isa itong inabot kay Attorney Elias upang ipresenta sa board gamit ang projector screen sa likod ng silid. Unang lumabas ang mga email correspondence ni Raymond sa isang supplier company kung saan may ipinadalang confidential documents ng kumpanya kapalit ng personal commission. Sumunod na ipinakita ang bank transaction records na nag-uugnay sa isang offshore account sa pangalan ng CRL Consulting. Isang dummy corporation na itinayo pala ni Clarice at Raymond na tumanggap ng bayad para sa consultancy services na hindi naman talaga isinagawa. Pekeng lahat ng yan, mariing sambit ni Clarice. Kung may mga ganyang dokumento, fabricated yan. Wala kang patunay na kami ang gumawa niyan.
Tahimik pa rin si Marga. Ipinatong niya sa mesa ang isang voice recorder. Pinindot niya ito. At sa mga sumunod na segundo, narinig sa buong silid ang boses ni Raymond. Walang makakahalata kung hati tayo sa kita. Basta ilipat mo lang ang pondo under CRL. Sabihin mo business strategy consultation. Kahit wala namang nangyari. Sumunod naman ang tinig ni Clarice na bahagyang tumatawa. Sa galing nating dalawa, hindi tayo mahuhuli. At si Thaddeus, umiiyak pa rin sa pagkabigo. Ang hindi niya alam, tayo nang may hawak ng kumpanya. Nagmistulang bumaligtad ang mundo ni na Clarice at Raymond. Nawalan sila ng salita. Ang dating kumpiyansang binabalutan ng pangungutya, ngayon ay napalitan ng takot at pagkagulat. Hindi lang po iyan, dagdag ni Attorney Elias. May mga sworn affidavits na kami mula sa ilang empleyado ng Finance Department na nagsasabing pinilit sila ni na Mr. Romero at Miss Solis na pirmahan ang mga papeles na hindi nila lubusang nauunawaan. Bumaling si Marga sa board members. Sa mga ebidensyang hawak namin, malinaw ang kasong fraud, falsification of documents at betrayal of fiduciary responsibility. Bilang chairwoman ng Villarica Group, ipinapaabot ko sa inyo ang aking rekomendasyon. Natanggalin sa lahat ng posisyon sina Clarice Montenegro at Raymond Ong. Effective immediately. At isumite sa legal team ang kaso para sa opisyal na reklamong kriminal. Naghalo ang bulong sa buong conference room. Ang iba ay hindi makapaniwala. Ang iba naman tila matagal nang naghihintay ng ganitong sandali. Isa-isang tumayo ang mga board members upang bumoto at karamihan ay sumang-ayon. Napatayo si Clarice. You think you've won, Marga? Secretary ka lang. Hindi mo alam ang totoong laro sa mga ganitong level. Pansamantala ka lang dyan. Ngunit lumapit si Thaddeus. Tahimik ngunit matalim ang tingin. Ang problema sa inyong dalawa, ani Thad, masyado kayong naniniwala na ang katahimikan ay kahinaan. Hindi niyo inisip na habang abala kayo sa pagsisira sa pangalan ko, may isang taong tahimik na minamasdan kayo. At yon ay ang taong hindi niyo kailanman pinahalagahan. Si Raymond ay napatigil. Ang dating matatag na tindig ay parang biglang bumagsak. Wala siyang ibang masabi kundi, ibabalik ko to. Makikita ninyo. Ngunit sa puntong iyon, wala nang makapigil sa proseso ng batas. Makalipas ang 2 araw pumutok sa balita ang pagkakasangkot ni Clarice at Raymond sa isang corporate fraud scandal. Ipinatawag sila ng Securities and Exchange Commission. Unti-unti na freeze ang kanilang mga bank account. Inimbestigahan na rin ng Anti-Money Laundering Council ang galaw ng kanilang pera sa loob ng 3 taon. Samantala si Marga ay pinupuri sa mga business news outlets bilang isa sa pinakamatapang na bagong leader sa corporate world. Hindi lamang dahil sa bilis ng kaniyang aksyon, kundi dahil sa determinasyong ayusin ang nasirang pangalan ng kumpanyang minahal niya. Isang gabi, habang tahimik na nakaupo si Thaddeus sa kanilang balcony, lumapit si Marga. Dalang 2 tasa ng tsaa. Umupo siya sa tabi ng asawa at sabay silang tumingin sa kalangitan. Ang daming nangyari. Ani Thad, mahinang tinig. Pero hindi pa tapos, sagot ni Marga. Marami pa tayong kailangang ayusin. Kailangan nating ibalik ang tiwala ng tao. Humawak si Thad sa kamay ni Marga. Salamat, bulong niya. Hindi ko akalaing ikaw ang magbiligtas sa lahat ng ito. Lagi kong inakala na ako ang susugal para sa kumpanya. Pero ikaw pala, ang tunay na matatag. Ngumiti si Marga. Hindi ko ito ginawa lamang para sa kumpanya, Thad. Ginawa ko ito para sa'yo. Dahil kahit noong wala kang tiwala sa sarili mo, buo pa rin ang tiwala ko sa'yo. Tahimik na bumalot ang hangin sa pagitan nila, puno ng pangunawa at pag-ibig. Sa kabila ng lahat ng unos, unti-unti nang lumilinaw ang landas. Ang mga sugat ay nagsisimula ng maghilom. Sa gabing yon, isang bagong yugto ang namuo. Isang pangakong hindi na muling paiiralin ang katahimikan sa harap ng kasamaan.
Ang hangin sa probinsya ay may kakaibang lamig na tila may kasamang mga alaala ng kahapon. Habang palapit ang sasakyan ni Marga sa lumang ancestral house ng mga Villarica sa San Alfonso, tila ba bumigat ang kanyang dibdib. Mula sa bintana ng SUV, nasilayan niya ang malawak na lupain, ang mga kakahuyang puno ng mangga at santol, at ang isang bahay na tila nabaon na sa panahon. Ngayon may kailangan siyang harapin. Isang gut feel na nagsusumigaw sa loob ng kanyang puso. Matagal niya nang sinusubukang hanapin ang kinaroroonan ng kanyang tunay na ina. Hindi niya sukat akalain na halos nasa palad na pala niya ang kasagutan. Mabagal ang kanyang mga hakbang papalapit sa lumang bahay. "You can do this." Pagpapalakas ang loob ni Thaddeus sa kanya. Si Thaddeus ang tumulong sa kanyang maghanap. Sinong mag-aakalang kilala pala ni Thaddeus ang tunay niyang ina? Pagbukas niya ng gate, agad siyang sinalubong ng matandang tanim ng sampagitan na noon pa man ay nakatanim na sa gilid ng hagdan. Nang tumuntong siya sa porch, napansin niya ang pagbukas ng lumang pintuan sa loob. Lumabas mula sa lilim ng sala ang isang babae na may puting buhok. Bahagyang kuba, ngunit may matalim pa ring mga mata. Suot nito ang isang simpleng house dress na parang luma na ngunit malinis. May hawak itong basahan sa isang kamay, habang ang kabila naman ay nanigas nang makita si Marga. Marga? Bulong ng matanda. Nanginginig ang tinig. Napahinto si Marga. Hindi siya nagpakalala. Wala pa siyang sinasabi, pero parang may tumusok sa kanyang dibdib sa narinig. Patawad, sabi ng matanda habang lumalapit sa kanya. Ang mukha mo. Diyos ko. Anak. Mabilis ang pintig ng puso ni Marga. Kayo po ba si Yaya Vering? Napaiyak naman ang matanda. Tumango ito at saka yumuko. Ako nga si Vering, Diyos ko. Hindi ko inakalang makikita pa kita. Nanigas si Marga. Hindi pa niya lubos na uunawaan ang lahat. Ngunit may bahagi sa kanyang puso na tila tumutugon sa tinig ng matanda. May kung anong init at lungkot sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Sa tagal ng kanyang buhay, walang bumalot sa kanyang pagkatao kundi tanong, bakit siya inampon? Bakit siya lumaking may ibang apelyido? Pumasok silang dalawa sa loob ng bahay. Naupo si Marga sa dating ratan na sofa, habang si Vering ay hindi mapakali sa kanyang harapan. Dati kang yaya rito? Tanong ni Marga, pilit iniinom ang kanyang kaba. Hindi lang yaya, bulong ni Vering. Ako ang yaya ng mga Villarica. Nagpanting ang tenga ni Marga. Ibig sabihin, totoo ngang dito ako galing? Tumulo ang luha ni Vering. Oo anak, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang lahat ng ito. Pero matagal na akong nagkasala sa iyo. Matagal na akong tahimik na nagdusa. Tahimik si Marga, naghihintay. Ang bawat segundo ay parang paputok sa loob ng kanyang dibdib. Noong ipinanganak kita, ayaw nilang pumayag na kupkupin kita at palakihin dito sa mansyon. Wala akong kakayahang umalis. Ano ang nangyari? Napayo ko si Vering. Nabuntis ako ng lalaking nakatakdang ipakasal sa isang anak ni Doña Trinidad. Nagmahalan kami ng tatay mo, Marga. Pero malaking kasalanan. At bilang kabayaran, humigpit ang pagkakahawak ni Marga sa sandala ng sofa. Bigla na lang nawala. Isang araw ang tatay mo. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pinangako ko sa sarili kong aalagaan kita. Mamahalin dahil anak kita. Pero isang araw pinatawag ako ni Doña Trinidad. Ang sabi niya, hindi ka dapat lumaki rito. Na wala kang puwang dito. Ang gusto niya ibigay ka sa kakilala nila na may kakayanang palakihin ka sa katahimikan. Hindi ko alam anak. Hindi ko alam na ibibigay ka pala sa isang kilalang negosyante. Si Don Ernesto Salcedo. Napahawak si Marga sa kanyang sentido. Si Papa Ernesto? Siya ang kinagisnan kong ama. Pero hindi niya talaga ako kadugo? Hindi anak.
Siya ang naging ama mo sa mata ng batas. Pero hindi siya ang ama mo sa dugo. Kinasangkapan siya ni Doña Trinidad. Hindi ko alam ang buong detalye. Ang alam ko lang, isang gabi, dinala kita sa kanila. Ipinagkatiwala kita sa pag-asang makakaipon din ako ng sapat para mabawi ka. Pero mula noon, hindi na kita nakita. Ilang ulit kang sinubukang bumalik. Ilang ulit kong humiling na sana ibibalik ka sa akin. Pero tinakot ako ng mga Villarica. At natakot akong mawalan ng trabaho. Natakot akong tuluyan ka na rin mawala. Napaluhod si Viring sa harap ni Marga. Patawad. Patawad, anak ko. Patawad kung hindi naging matapang si nanay. Patawad kung hindi kita pinilit hanapin kahit na inilayo ka man ng mundo sa akin. Patawad sa lahat ng mga pagkukulang ko. Hindi agad nakapagsalita si Marga. Buong buhay niya, akala niya ay simpleng adopted child lang siya na pinalaki ng isang mabait at mayamang lalaki. Wala siyang inaalala at higit sa lahat, wala siyang malinaw na ugat. Ngunit ngayong narito sa kanyang harapan ng babaeng luhaan at duguan ng konsensya, may isang bahagi sa kanyang kaluluwa na tila unti-unting nakakaramdam ng koneksyon. Dahan-dahan siyang yumuko. Inabot niya ang mga kamay ng matanda. Kay tagal ko nang gustong malaman kung sino ako, kung bakit ako naiiba. Ngayon, kahit masakit, kahit magulo, mas pinili kong marinig ang totoo. Salamat, Mama. Laging humahagulhol si Viring. Napayakap siya kay Marga na para bang bumabalik ang sagol na minsang inagaw sa kanya. Kinabukasan, tahimik si Marga sa biyahe pabalik sa Maynila. Katabi niya si Tadeos. Napansin ang bigat sa kanyang mukha. Okay ka lang ba? Tanong ni Thad. Tumango si Marga. Mas okay kesa dati, pero hindi pa buo. May mga puwang pa na kailangang punuin. Pero salamat sa pagiging tahimik mong sandalan sa panahon na to. I am deeply sorry about what my grandparents have done. Had I known, wala kang alam, Thad. Ang mahalaga, nahanap ko na si Mama. Ngumiti si Thad. At kahit kailan nandito lang ako. Nang gabing yon, bago siya pumikit, tinitigan ni Marga ang isang lumang larawan. Si Viring, noong dalaga pa, hawak ang isang sanggol. Magkatalikod sa araw, ngunit ramdam ang pagmamahal. Ngayon, alam na niya, siya ang sanggol at si Viring ang kanyang tunay na ina. Walang pagsisigaw, walang galit. Tahimik na luha lamang ang dumaloy sa kanyang pisngi. Sa wakas, nalaman niya na kung sino siya. At sa kaibuturan ng kanyang puso, napagtagpi-tagpi niya ang pira-pirasong buhangin ng kanyang pagkatao. Tahimik ang gabi sa penthouse office ng Salcedo Group. Ang liwanag mula sa ilaw sa kalapit na gusali ay naglalaro sa mga bintana. Tila mga matang nakamasid sa pagbabagong nangyayari sa loob. Nasa loob si Tadeos, nakaupo sa malawak na leather chair. Habang pinagmamasa ng pamilyar, ngunit mistulang bagong tanawin sa kanyang paligid. Dati, ang silid na ito ay simbolo ng kanyang tagumpay, ng kanyang pagiging bihasang negosyante. Ngunit ngayong umaga, ibang-iba na ang kahulugan nito. Tumingin siya sa kaliwang bahagi ng silid, kung saan nakatayo si Marga. Tahimik na binabasa ang ilang dokumento. Suot niya ang isang simpleng white blouse at itim na slacks. Pero para kay Thad, tila siya ang pinakamagandang babaeng nakita niya sa buong buhay niya. Hindi dahil sa ayos ng buhok o pulbo sa mukha, kundi dahil sa liwanag na taglay nito kahit sa gitna ng unos. Mula pa noong una, alam ni Thad na may kakaiba kay Marga, ngunit hindi niya ito binigyang pansin. Isang sekretaryang tahimik, masipag at may mababang loob. Hanggang sa dumating ang araw ng kaniyang pagbagsak. Ang mga oras na kahit ang sarili niya ay hindi niya na makilala. At doon, lumitaw si Marga. Hindi para magpakitang gilas, kundi para umalalay. Tahimik ngunit buo. Hindi para makuha ang kanyang loob, kundi para ituwid ang tama. Hindi dahil may kailangan siya, kundi dahil iyon ang tama.
At ngayon, habang pinagmamasdan niya itong kumilos, parang unti-unting nahuhulog si Thad. Hindi sa utang na loob, kundi sa isang damdaming unti-unting umuusbong. Pagmamahal. I already finalized the documents for Clarice's removal as executive partner, sabi ni Marga. Habang mahinahong inilalapag ang folder sa harapan ni Thad. Also, the board has signed off on the charges we are filing against her and Raymond. Tumango si Thad. Thank you, Marga, sa lahat. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Ngumiti si Marga. Isang ngiting may hinanakit ngunit may kapayapaan. Hindi mo kailangang bumawi. Ang mahalaga, natututo tayong lahat. I know, pero kung gusto kong bumawi, for everything, I couldn't have done this without you. You are my rock. Nagkaroon ng ilang segundo ng katahimikan. Pareho nilang naramdaman ang bigat ng araw na lumilipas, ngunit sabay ding ramdam ang pag-angat ng ulap sa kanilang paligid. Sa parehong linggo, ginulantang ng social media ang video scandal ni Clarice. Kumalat sa iba't ibang news sites at online forums ang footage ng panlalait nito kay Marga sa isang board meeting. Ilang buwan na ang nakalilipas. May nagsumbong, may nag-leak. Wala nang mahalaga pa. Sa mata ng publiko at ng mga investors, hindi karapat-dapat si Clarice bilang bahagi ng leadership ng Salcedo Group. Sunod-sunod ang mga resignation ng mga dating kakampi ni Clarice. Ang mga investors na dati kaibigan niya, ngayon ay tuluyan ng lumayo. Naging viral ang mga salitang binitiwan niya noon. Sekretarya ka lang. Hindi ka na pabagay dito. Ngunit ngayon, ang sekretaryang iyon ay ang bagong chairwoman ng kumpanya. Samantala si Raymond ay nahuli ng NBI sa bisa ng arrest warrant para sa kasong corporate fraud, embezzlement at falsification of company records. Ang mga ebidensyang naipon ni Marga at ng legal team ay sapat upang hindi siya makapagpiyansa. Ipinakita rin ng mga email trail, bank transactions at mga peking kontrata na may pirma niyang pinalabas bilang lehitimo. Sa kulungan, naharap si Raymond sa media. Tinakpan niya ang kanyang mukha habang isinasakay sa police van. Wala na ang dati niyang kayabangan. Wala na ang ising punong-puno ng kumpiyansa. Isa na lang siyang lalaking inabutan ng sarili niyang kasinungalingan. Dumating ang araw ng isa sa pinakamahirap na hakbang sa kailangang gawin ni Marga at Thaddeus. Ang harapin si Doña Trinidad Villarica. Ang lola sa tuhod ni Thaddeus na siyang dahilan kung bakit siya nawalay sa kanyang ina. Ang matandang babae ay naninirahan sa isang private estate sa Silang, Cavite. Sa kabila ng edad, matalas pa rin ang isip at pananalita nito. Subalit sa mata ni Marga, isa na itong nilulumot na estatwa ng isang sistemang matagal nang dapat gumuho. Pagkababa nila ng sasakyan, ramdam ni Thad ang panlalamig ng hangin. Pero mas malamig ang katahimikan ng mga taniman sa paligid. Tila ba ang buong paligid ay natututong manahimik, gaya ng mga lihim na itinago ng kanilang pamilya. Handa ka na ba? Tanong ni Thad habang inaayos ang pagkakasuot ni Marga ng coat. Huminga ng malalim si Marga. Hindi, pero kailangan. Pumasok silang dalawa sa loob ng mansyon. Inabutan nila si Doña Trinidad na nakaupo sa malawak na veranda. May hawak na mainit na tsaa at nakatanaw sa hardin. Pagkakita pa lang kay Marga, hindi agad nagsalita ang matanda. Tila ba iniinom nito ang presensyang matagal niyang inilibing. Marga, mahina ang bati ng Doña. Gusto ko lang linawin na hindi ako nandito para humingi ng kung anumang kapalit sa nagawa ninyo. Panimula ni Marga. Diretso ang tingin. Nandito ako para sa katotohanan, para sa hustisya, at para sa kapatawaran. Hindi ko may boss si Doña Trinidad. Tahimik lamang itong nakikinig. Alam kong hindi madali para sa inyo natanggapin si Mama. Pero hindi rin naging madali para sa akin ang lumaking walang alam sa pinagmulan ko. Napilitan siyang iwan ako. Ipinasa sa iba.
Pinalaki sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Kinailangan gawin niyo ni Mama dahil wala siyang choice. Pinilit ninyong ilayo ang isang ina sa anak niya. Tumigil si Marga, tiningnan si Thad na buong oras sa tahimik lamang sa kanyang tabi. Nalaman ko na lahat. Si Yaya Viring, si Mama, ang tunay kong ama. Lahat ng ginawa ninyong pagtanggal sa akin kay Mama para lang hindi mapahiya ang pamilya ninyo. Tumigil si Doña Trinidad sa kanya. Ang mga matang minsang puno ng kapangyarihan, ngayon ay may bahid ng pagod at pagsisisi. I did it for the family. Mahinang tugon ng Donya. Hindi ko akalaing lalaki kang ganito, na may lakas ng loob. Hindi ko kailangan ng pagkilala ninyo, Ani Marga. Pero kailangan ko ng isang bagay. Isang bagay na kailanman na hindi niyo binigay sa akin. Tumayo siya. Patawad. Hindi ko hinihingi. Kundi kayo ang dapat magbigay niyan. Tahimik ang matanda. Ilang saglit pa, inilipag nito ang tasa sa mesa. Kinakabahan si Thad. Ngunit pagtingin niya kay Doña Trinidad, tumutulo ang luha nito. Patawad sa lahat ng ginawa ko. Hindi ko kayang bawiin ang nakaraan. Pero humihingi ako ng tawad. Alang-alang na rin sa apo kong si Thaddeus. Napaluha si Marga. Lumapit siya sa matanda at marahang yumuko. Walang halik sa kamay, walang yakap. Ngunit sapat na ang katahimikang bumalat sa kanila bilang pahiwatig ng bagong simula. Makalipas ang ilang araw, isang simpleng hapunan ang inihanda ni Thad sa kanyang bahay. Sa hardin ito ginanap. May mga ilaw na parang alitap-tap na nakabitin sa mga sanga at mga bulaklak na namumukadkad sa gitna ng mesa. Isang gabi ng pahinga mula sa unos. Bakit parang may okasyon? Tanong ni Marga habang inaayos ang kanyang buhok. Meron, sagot ni Thad. Celebration ng hostisya at ang simula ng isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin. Tumingin siya kay Marga ng diretso. Marga, simula pa lang alam kong espesyal ka. Pero hindi ko agad nakita. Hindi ko naunawaan. Ngayon malinaw na sa akin. Mahal kita. Hindi bilang utang na loob. Hindi bilang partner sa negosyo. Kundi bilang babaeng binuo ng tapang, katapatan at puso. Hindi agad nakapagsalita si Marga, ngunit unti-unti siyang ngumiti. Hindi ako sigurado noon, Thad. Pero ngayon, alam kong totoo rin ang nararamdaman ko. Tumayo si Thad, lumapit sa kanya. At sa gitna ng mga ilaw at bulaklak, sa isang simpleng gabi ng kapayapaan, nagtagpo ang dalawang pusong parehong pinagdaanan, ang sakit at pagtatakwil. Sa wakas, nahanap nila ang isa't isa. At sa ilalim ng mga bituin, sabay nilang tinanggap ang katotohanan ng kahapon. At ang pag-asang hatid ng bukas. Sa isang malawak na lupain sa labas ng lungsod, sa lugar kung saan ang hangin ay preskong, may halong amoy ng bagong tanim na damo at gumuguhit ang araw sa linaw ng kalangitan, nakatayo ang bagong tayong gusali sa may disenyong moderno ngunit may halong klasikong gilas. Hindi mapigilan ni Marga ang pagluha habang pinagmamasa ng pagbukas ng gusali. Sa dami ng pinagdaanan niya, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang buo siya. Hindi lang dahil sa tagumpay na narating niya, kundi dahil sa wakas na ibalik niya na ang dangal at pangalan ng kanyang tunay na ina. Sa tabi niya, tahimik lang na nakatayo si Thaddeus. Sa suot nitong simpleng polo at khaki pants, malayo ito sa anyo ng CEO na kilala ng lahat. Ngunit sa mga mata ni Marga, ito ang lalaking natutong yumuko, lumaban para sa tama. At higit sa lahat, magmahal ng tapat. Ang center ay hindi lamang gusali. Panimula ni Marga sa harap ng media, mga taga-suporta at ilan sa mga batang tinutulungan ng foundation. Ito ay tahanan para sa mga batang nawalan ng pamilya, nawalan ng direksyon o nawalan ng boses. Nais kong ibalik sa kanila ang karapatang iyon. Ang karapatang marinig, mahalin, at magkaroon ng lugar sa mundo.
Nagpalakpakan ng mga tao. Pero ang pinakamatamis na ngiti ay ang galing kay Thad. Napatingin siya sa binata na tila ba hindi makapaniwalang ang dating tahimik at halos invisible na sekretarya ngayon ay babaeng pinupuri ng lahat. At higit sa lahat, babaeng kanyang minamahal. Makalipas ang ilang buwan, muling bumalik sa normal ang takbo ng buhay. Ngunit ang normal na ito ay may bagong kahulugan. Si Thad na dati hindi marunong tumawa nang walang laman ng mga bata, ngayon ay marunong nang magpatawa-tumawa. Lumapit siyang muli sa ilang tunay na kaibigan na dati napabayaan niya sa gitna ng ambisyon at pangarap. Unti-unti niyang binawi ang tiwala ng mga taong minsan niyang nasaktan. Wala ka na sa boardroom palagi. Kansyaw ng matalik niyang kaibigang si Caleb habang nagkakape sila sa isang maliit na coffee shop sa Makati. Hindi ko akalaing makikita kita sa ganitong ayos. May mas mahalaga akong pinagkakaabalahan ngayon, sagat ni Thad, sabay ngiti. Si Marga. Si Marga. Ulit ni Thad na may ngiting puno ng kahulugan. Siya ang tahanan ko ngayon. Muling ikinasal si Thaddeus at Marga. Ito ay ginanap sa isang tahimik na beach sa Palawan. Malayo sa mga mata ng lipunan, ngunit malapit sa puso ng kanilang kwento. Sa araw ng seremonya, ang langit ay kulay rosas at kahel. Tila kinikilala ang pagsilang ng isang bagong yugto. Ang buhangin ay malinis at maputi. Ang mga talampa sa di kalayuan ay parang mga saksi ng kanilang pagmamahalan. Simple lamang ang setup, puting mga tela na nakasabit sa kahoy na arko, mga bulaklak na puti at lila, at mga silyang kahoy na nakaharap sa dagat. Walang ingranding tugtugin, walang ingranding entourage, tanging mga taong mahalaga sa kanilang puso. Pamilya, piling kaibigan at ang ilan sa mga batang tinutulungan ng foundation. Si Marga ay suot ang isang puting bestidang walang alahas, walang borda. Ang buhok niya ay buhol lamang sa likod. May ilang hiblang sinasayaw ng hangin. Ngunit sa mga mata ni Thad, siya ang pinakamagandang babaeng nakita niya. Ang mukha ni Thad ay kalmado ngunit emosyonal. Nakasuot siya ng linen shirt at simpleng puting pantalon. Ngunit ang tibok ng puso niya ay mas mabilis pa sa hampas ng alon sa pampang. Pagdating ng sandali ng pagbibigyan ng wedding vows, huminga ng malalim si Marga. At sa unang pagkakataon, sa harap ng maraming tao, nagsalita siya ng buong tapang at buong puso. Matagal ako naghanap ng lugar sa mundong to. Panimula niya, habang may bahagyang pag-angat ng boses. Lumaki ako nagtataka kung saan ako galing, kung sino ako, at kung bakit palaging parang hindi ako sapat. Pero habang tinatahak ko ang mga madidilim na daan ng aking buhay, dumating ka. Hindi upang iligtas ako, kundi upang ipaalala na kaya kong iligtas ang sarili ko. Dahil pananiwalaan mo ako. Napaluha ang ilan sa mga bisita. Si Thad ay hindi mapakali. Ramdam niya ang bigat at ganda ng bawat salita. Natutuhan kong hindi ko kailangang magmakaawa para tanggapin. Hindi ko kailangang ibaba ang sarili para lang masabing may halaga ako. At higit sa lahat, natutunan ko ang tahanan ay hindi palaging bahay o apelido. Minsan, ito ay isang puso. At ang puso ko, nahanap ang tahanan sa'yo. Nang siya naman ang magsalita, tumigil muna si Thad. Hinayaan niyang marinig ang tunog ng alon. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng ingay ng mundo, naroon pa rin ang katahimikan kapag tama ang kasama. Bilang CEO, sanay ako magdesisyon, magplano at manguna. Panimula niya. Pero pagdating sa'yo, natutuhan kong sumunod. Hindi sa kahinaan, kundi sa pagmamahal. Ikaw ang babaeng nagturo sa akin kung paano ang lakas ay hindi nasa yaman o titulo, kundi nasa pagkakaroon ng malasakit sa kapwa. Huminga siya ng malalim. Ngayon, hindi ako nakatayo rito bilang negosyante. Hindi bilang tagapagmana ng isang imperyo, kundi bilang lalaking masaya na ikaw ang magiging tahanan ko at ako ay magiging iyo.
Matapos ang seremonya, nagsayawan ng mga bisita sa ilalim ng mga ilaw na nakabitin sa mga punong niyog. Walang tugtugang malakas, tanging tunog ng gitara at mga tahimik na halakhakan. Ang mga bata mula sa foundation ay naglaro sa buhanginan, habang ang mga matanda ay nagkakwentuhan, nagbalik tanaw, at nagpasalamat sa mga pagkakataong binigay ng buhay. Naglakad si Marga at Thad sa gilid ng dalampasigan, nakayapak, habang ang buwan ay unti-unting sumisilip sa likod ng mga ulap. Hindi ko akalain na ganito palang pakiramdam ng kapayapaan, ani Marga habang hinahawakan ang kamay ni Thad. Hindi ko rin akalain na ikaw ang magiging daan ko papunta rito, sagot ni Thad. Lahat ng nangyari, masakit man o masaya, ay nagtulak sa atin dito. Tumingala si Marga sa langit. Siguro totoo nga. Lahat ng sugat may dahilan. Lahat ng pagkakahiwalay may pagtatagpong nakalaan. Napangiti si Thad. At lahat ng tahanan may taong naghihintay. Niyakap nila ang isa't isa habang ang alon ay patuloy sa paghaplo sa dalampasigan. Wala nang hinahanap pa. Wala nang kulang. Ang dating dalawa na parehong sugatan, ngayon ay iisa. At sa mga mata nila, sa gabing yon, ang langit ay tila bumaba upang ipagdiwang ang pagdating ng tunay na tahanan. Tahimik ang hapon. Ang langit ay mapusyaw na bughaw. May mga ulap na parang sining na iginuhit sa himpapawid. Sa baybayin ng isang pribadong isla sa Palawan, humahaplos ang malamig na hangin. Sa mga dahon ng palm tree, habang humahampas sa dalampasigan, ang banayad na alon. Doon sa ilalim ng isang malaking payong na gawa sa nipa, nakaupo si Marga. Nakasuot ng puting summer dress. Bahagyang umaalon ang kanyang buhok sa ihip ng hangin. At sa kanyang mga mata, makikita ang katahimikan at kaganapan. Sa tabi niya si Thaddeus, nakasuot ng simpleng polo at shirts, habang ang kanyang kamay ay nakapulupot sa balikat ng asawa. Walang pagod ang kanilang mga ngiti. Mga ngiting pinagdaanan ng unos at dumaan sa apoy, pero ngayon ay mahimbing na nagpapahinga sa kapayapaan. Sa ilang metro mula sa kanila, masayang tumatakbo sa bahonginan ang dalawang batang babae, ang kambal nilang anak. Pareho silang 6 na taong gulang, magkaagapay habang iniaabot ng maliit na kamay ang gumuguhit ng mga alon. Ang tawanan nila ay musika sa paligid, masigla at puno ng buhay. Leah, wait for me! Sigaw ng isa habang humahabol sa kakambal. The waves are coming! Let them come! I want to catch one! Sigaw naman ng isa, na mas matapang at mas mausisa. Tumawa si Marga. Mana sa iyong kakulitan. Biro niya kay Thad. Umiling si Thad sabay hagikik. At ikaw naman ang pinagmanahan nila ng tapang. Palaban din ang kambal. Palaban, pero patas. Sagot ni Marga sabay dampi ng halik sa pisngi ng asawa. Sa likod ng kanilang bakuran, makikita ang isang magandang bahay na gawa sa kahoy at bato. Elegante ngunit simple. Malayo sa marangyang estilo ng mga mansyon sa lungsod. Sa veranda ng bahay, si Nanay Vering ay nakaupo sa rocking chair. Nakamasid sa mga apo habang may hawak na happy. Makikita sa kanyang mukha ang katahimikan at kasiyahang hindi kayang tumbasan ng anumang salapi. Mula sa isang babaeng nawalay sa anak at pinatahimik ng panahon, ngayon ay muli siyang naging ina. Hindi na para itama ang nakaraan, kundi upang muling magmahal sa kasalukuyan. Mommy! Sigaw ng isa sa mga bata habang tinatakbo pabalik. Can we build a sand castle? You and Daddy? Tumayo si Marga at hinawakan ang kamay ni Thad. Halika na. Baka pag lumaki ang mga yan, ayaw na nila tayong kasama sa mga laro. Pumunta sila sa tabi ng mga bata. Pinagpatong-patong nilang mga buhangin habang nagtatawanan. Tumulong si Thad na ayusin ang hugis ng tore. At si Marga naman ang nagdisenyo ng munting bakod gamit ang mga shell na pinulot nila kanina. Is this a castle, Mama? Tanong ng isa sa kambal. Yes, anak. Pero hindi lang basta kastilyo.
Ito ang tahanan natin. Dahil kahit saan man tayo dalhin ng buhay, basta magkasama tayo. Ito ang ating tahanan. Napangiti si Thaddeus. Kahit gaano kasimple, basta kasama ko kayong tatlo, mas maganda pa ito sa pinakamahal na penthouse. Tumigil sandali si Marga. Pinanood ang asawang tumutulong sa anak nilang magtayo ng tore. Dati, ang lalaki sa harap niya ay puno ng dagok, takot na lumaban, at sinubok ng panahon. Ngayon, ito ang lalaking handang yumuko para magtayo ng sandcastle kasama ang anak. Tahimik, ngunit totoo, at buong-buo ang pagmamahal. Tumingala si Marga sa langit. Sa malayo, nakita niya ang mga bituin na unti-unting sumisilip habang humihina ang liwanag ng araw. Napapikit siya. Sa puso niya, naroroon pa rin ang mga alaala ng sakit at paghahanap. Pero sa bawat bituin may paalala na sa dulo ng bawat gabi may liwanag. At sa pagdilat niya, nakita niyang nakatingin din sa kanya si Thaddeus. Pareho silang natahimik. Anong iniisip mo? Tanong ng lalaki, banayad ang tinig. Wala, sagot niya. Tinitingnan lang kita. Iniisip ko kung gaano akong kaswerte na ikaw ang pinili ko. Hindi lang ako ang pinili mo. Sagot ni Thad habang iniaabot ang kamay niya. Pinili mong maging ikaw. At dahil doon, nahanap natin ang tunay na tahanan. Hawak kamay silang tumayo habang pinapanood ang kambal na muling tumakbo sa alon. Tahimik ang kanilang paligid, ngunit puno ng buhay ang kanilang puso. At sa wakas, hindi na sila mga nilalang na naghahanap ng lugar sa mundo. Sila na ang mismong tahanan. At sa puso ng isa't isa, nahanap nila ang buhay na matagal nilang hinintay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.